Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1728-35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito tunay ay hindi sinasadya. Sa tirahan ng Sito clan sa kabisera ng Windfall Nation. Matagal nang inihanda ni Arwin ang kanyang sarili para sa pagdating ng mga tao ng Asher Cloud Mansion kaya't pinagtutulungan niyang ilabas ang disguise na pinagkunan ni Alvin bago ipasa ang larawan kay Danny. Bagamat ang tatlong larawan ay iginuhit ng tatlong magkakaibang tao, pareho silang lahat. Narinig ko na si Alvin na nagtataglay ng Devil Seal tablet ay talagang nakababatang kapatid mo. Matapos ilayo ang larawan, inilipat ni Danny ang kanyang tingin kay Arwin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Oo. Tumango si Arwin. Ito ay isang bagay na alam ng lahat kaya hindi na niya kailangang itago ito. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Tanong ni Danny sa malalim na boses. Kahit na ang pangunahing layunin ng kanyang paglalakbay ay upang mahanap ang pumatay sa kanyang kapatid, nais din niyang hanapin ang Devil Seal tablet kung maaari. Hindi ko alam. Umiling si Arwin. Nang gustong sabihin pa ni Danny, isang malamig na ungol ang pumasok sa kanyang mga tainga. Sa tingin mo ba ay pakakawalan siya ng taong pumatay kay Kian kung may alam siya? Huwag kalimutan ang layunin ng ating paglalakbay. Ang mga salitang ito ay nagmula sa walang iba kundi si Harlem, ang powerhouse na nasa top 10 nanograms Asher Cloud Mansion. Oo, kagalang-galang na Elder Hal. Nang marinig ni Danny ang boses ni Harlem na puno ng iritasyon, hindi na siya nang ahas na manligaw. Matapos sumulyap na walang pakialam kay Arwin, umalis silang lahat. Gayunpaman, walang kamalay-malay si Danny na hinarang siya ni Harlem hindi dahil naiinip na siya sa paghihintay ngunit dahil kung nagpatuloy si Danny sa pagtatanong, ito ay may kinalaman kay Alvin. Ang kanyang adoptive father ay isang taong nanatili sa gilid ng Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Maaari pa nga siyang ituring na kanang kamay ng Mansion Master. Si Rong Yuan, si Elder Rong, ang kanyang adoptive father. Noong panahong iyon, noong unang kumalat ang balita tungkol sa Devil Seal tablet sa Asher Cloud Mansion, naisipan din niyang sumama sa kasiyahan upang makita kung makukuha niya ang Devil Seal tablet. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang adoptive father sa huli. Noon lang niya nalaman na si Alvin na nakakuha ng Devil Seal tablet ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng Mansion Master ng Asher Cloud Mansion. Nangangahulugan ito na siya ang Young Mansion Master ng kanilang Asher Cloud Mansion. Tinanong din niya ang kanyang adoptive father kung bakit gumagala ang Young Mansion Master sa labas, at ang sagot na nakuha niya, sa huli, ay sinadya ng Mansion Master na gumala ang Young Mansion Master sa labas para magsanay. Si Harlem na nalaman na si Alvin ay ang Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, natural, ay hindi manunood kay Danny na nagpapahirap kay Arwin. Iyon ang nakatatandang kapatid ng Young Mansion Master nila. Natural si Danny ay nakatadhana na hindi alam ito, at si Harlem ay walang balak na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Gayunpaman, kahit si Harlem ay hindi inaasahan na ang powerhouse na pumatay kay Kian, ang nakababatang kapatid ni Danny, ay walang iba kundi si Alvin, ang Young Mansion Master ng kanilang Asher Cloud Mansion. Kung alam niya ang tungkol dito, hindi niya sana sinundan si Danny dito. Bukod dito, tutulig sa pa niya si Danny at tatanungin siya kung bakit sinadyang maghanap ng gulo ang kanyang kapatid na si Kian sa Young Mansion Master. Baka mapatay pa niya si Danny kung kinakailangan. Bagamat si Danny ay isang opisyal sa Asher Cloud Mansion, sa kanyang palagay, ang isang person in charge lamang ng isang operation point ay hindi naiiba sa pinakamababang ranggo na ordinaryong disipulo sa Asher Cloud Mansion. Si Alvin ay natural, walang kamalay-malay na sina Danny at Harlem ay pupunta sa Windfall Nation. Sa sandaling ito, siya ay nasa kritikal na yugto ng paglusob. Ang spirit pool na iyon na parang isang maliit na lawa ay naubos ng kalahati ngayon. Malabong makita pa rin ng isa si Alvin na nakaupong nakakrus sa ilalim ng lawa. Ang liquefied heaven and earth spirit energy ay umabot na rin sa kanyang leeg. Madaling makita ng isang tao na ang heaven and earth spirit energy ay mabilis na nauubos. Pinatunayan din nito kung gaano kabilis ang bilis ng cultivation ni Alvin. Sa katunayan, paanong si Alvin, na nagtataglay ng 79 na Saint Veins, ay walang mabilis na cultivation speed. Nang ang liquefied heaven and earth spirit energy ay patuloy na naubos hanggang sa tiyan ni Alvin, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig bigla. Nagsimula ito ng mahina bago ito naging mas matindi. Sa sandaling ito, ang Sun True Origin sa loob ng katawan ni Alvin ay halos mapuno ang kanyang Mudball Palace hanggang sa pumutok. Ang Mudball Palace ay nagmamay-ari lamang ng isang powerhouse ng Saint Stage.
Binago ito ng cheesy. Ang True Origins ay karaniwang nakaimbak sa loob ng Mudball Palace. Sa kasalukuyan, halos naabot na ni Alvin ang dulo ng paggawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa kanyang katawan, ang kanyang True Origin ay mabilis na gumagalaw na parang mga dragon sa sobrang galit. Bawat isa sa kanilang mga galaw ay bumubulusok ng marahas sa mga Saint Veins sa kanyang katawan. Nag-vibrate ang lahat ng 99 na Saint Veins. Si Alvin ay nagsimulang makaramdam ng sakit sa kanyang mga ugat. Dahil dito ay marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Kahit masakit ang buong katawan niya, pinipigilan pa rin niyang gumawa ng ingay. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang matinding panginginig ng kanyang katawan. Snap! Nang walang babala, ang banda sa ulo ni Alvin ay pumutol na naging sanhi ng kanyang buhok na lumipad kahit walang hangin. Bahagyang nakikita ng isang tao ang mahinang gininto ang liwanag sa kanyang kumikislap na mahabang buhok. Ito ay maliwanag na ito ay ang kanyang Sun True Origin. Kasabay nito, nagsimula ring lumitaw ang mahinang gininto ang liwanag sa katawan ni Alvin. Ang gininto ang liwanag ay nagsimulang lumaki ng walang tigil at sa huli, binalot pa nito ang buong pagkatao ni Alvin. Para siyang kinulong sa gintong liwanag. Ito ay isang kako na nagniningning na may gintong liwanag. Matapos itong lumaki sa 2 metrong haba ng diametro, sa wakas ay tumigil ito sa paglaki. Blob! 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 Sa sandaling ito, ang liquefied heaven and earth spirit energy sa spirit pool na bumaba sa tiyan ni Alvin ay nagsimulang kumulo habang nagsimula itong kumulo at bumubula. Di nagtagal na wala ang heaven and earth spirit energy sa loob ng mahigit 10 paghinga. Natural, hindi talaga nawala. Sa halip kinain ito ng malaking gininto ang kakon kung saan nakabalot si Alvin. Ang malaking golden kakon ay parang matako na bata habang natapos nitong sumipsip ng natitirang liquefied heaven and earth spirit energy sa loob ng spirit pool sa loob lamang ng mahigit 10 paghinga. Elder Hal, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ungol ni Alvin. Nakakrusig siya sa loob ng malaking golden kakon. Gayunpaman, nakabukas na ang kanyang mga mata. Halatang kausap niya si Elder Hal, ang 3-legged golden crow, sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa katunayan, sa napakalaking halaga ng True Origin na taglay niya, maaari siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay ng mas maaga. Gayunpaman nang malapit na siyang makapasok, pinigilan siya ni Elder Hal. Gawin ang iyong pambihirang tagumpay pagkatapos kong maipasa ang Golden Crow's Wings, ang pangunahing divine ability ng ating 3-legged Golden Crow clan sa iyo. Sa oras na iyon, kapag nakalusot ka na sa Eminent Saint Stage, magagawa mong i-cast ang Golden Crow's Wings. Naturally, bago iyon, kailangan mo munang pagsamahin ang pinakamahusay na anyo ng Golden Crow na on. Gawin ito ngayon dahil mayroon pa ring masaganang pakiramdam ng liquefied heaven and earth spirit energy na magagamit. Ito ang mga salita ni Elder Hal kay Alvin. Nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal, sa una ay nag-aalinlangan siya. Ito ang kanyang unang pagkakataon na marinig ang tungkol sa Golden Crow's Wings pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, matapos itong ipaliwanag ni Elder Hal sa kanya, nagsimula siyang maunawaan kung ano ang Golden Crow's Wings. Iyon ang pangunahing divine ability ng 3-legged Golden Crow clan. Ito ay isang kakayahan na maaaring mamaster ng isang tao na wala sa clan. Kapag ito ay nakast, isang pares ng mga pakpak na kahawig ng Golden Crow ay lilito sa likod ng isa. Habang ang pares ng mga pakpak ay pumutok, ang isa ay makakapaglakbay ng 1,000 milya ang layo sa isang pag-iisip lamang. Natural, ito ang kakayahan ng Golden Crow's Wings kapag naabot na nito ang isang tiyak na yugto. Hanggat pinagsama-sama mo muna ang embryonic form ng Golden Crow's Wings bago ka pumasok sa Refined Saint Stage at itatag ang iyong pundasyon, magagawa mong opisyal na i-cast ang Golden Crow's Wings kapag naabot mo ang Eminent Saint Stage. Sa oras na iyon, tataas ang iyong bilis. Kapag tumaas ang iyong bilis, natural na lalakas din ang iyong lakas. Sa lahat ng martial tactics sa mundo, ang bilis lang ang hindi malalampasan. Alam na alam ito ni Alvin. Dahil dito, nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal, labis siyang nasasabik. Hindi siya nagmamadaling basagin ang huling harang ng tuktok ng Pristine Saint Stage para makapasok sa Refined Saint Stage. Ang lahat ay magpapasya pagkatapos niyang pagsamahin ang Golden Crow's Wings. Ang hitsura ng malaking gininto ang kakon ay nabuo din gamit ang mga pointer mula kay Elder Hal. Sa loob ng wala pang 20 paghinga, natapos ng malaking gininto ang kakon ang natitirang likidong langit at earth spirit energy sa spirit pool. Itinuro din iyon ni Elder Hal. Sa pangunguna ni Elder Hal, isang mabangis na bitek ang lumitaw sa labas ng malaking gintong kakon na bumabalot sa katawan ni Alvin at patuloy na nahati sa dalawa habang lumilipas ang oras.
Matapos itong hatiin sa dalawa, ang malaking gininto ang kakon ay nagbagong anyo sa dalawang patak ng kumikinang na likido bago ito naging isang pares ng gininto ang pakpak. Iyon ay ang three-legged golden crow's wings. Ngayon na, si Elderhal ay sumigaw sa alarma habang si Alvin ay nataranta at bumalik sa kanyang katinoan. Agad niyang ipinikit ang magkabilang mata at pinakilos ang Sun True Origin sa kanyang katawan upang iunat at gabayan ang pares ng mga pakpak na sumanib sa kanyang likod. Matapos itong sumanib sa likod ni Alvin, malinaw niyang naramdaman ang sensasyon ng dalawang init sa kanyang likod. Ang dalawang nagninangas na init ay humuupo lamang pagkaraan ng 30 minuto. Sige, maaari nang makalusot ngayon, paalala ni Elderhal sa kanya sa napapanahong paraan. Nang marinig iyon, itinuon ni Alvin ang kanyang isip upang pakilusan ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan upang makumplito ang huling tagumpay. Dati, nahawakan na niya ang threshold ng paglusob at isang hakbang na lang siya. Gayunpaman, dahil sa pagkagambala ni Elderhal, agad siyang tumigil. Ngayong nagsimula siyang mag-cultivate muli, natural, naging maayos ang kanyang tagumpay. Sa paglabas ng isang invisible airwave, ang True Origin sa loob ng katawan ni Alvin ay sumailalim din sa isang nakakasira ng mundong pagbabago. Ang Mudball Palace ay kasing laki pa rin ng dati. Parang hindi man lang nagbago. Gayunpaman, ang Sun True Origin sa katawan ni Alvin ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Parang naging mas makinang pa. Parang mas siksik pa kumpara kanina. Nakalusot ako. Dahan-daang kinumpas ni Alvin ang kanyang mga kamay habang may ngiti sa kanyang mukha. Bagamat nakagawa lang siya ng tagumpay sa Early Refined Saint Stage dahil sa namumukod tanging Sun True Origin, ang Sun True Origin ng Early Refined Saint Stage ay maihahambing sa True Origin ng isang Early Eminent Saint Stage powerhouse. Sa madaling salita, sa kanyang pambihirang brute strength, kahit na hindi niya gamitin ang kanyang Jasper Celestial Sword, madali niyang matatalo ang isang ordinaryong Early Eminent Saint Stage Martial o Dao Cultivator. Tulad ng para sa mga powerhouse sa ibaba ng Eminent Saint Stage, wala na sila sa parehong liga. I wonder how long I have been cultivating. It's time for me to live now. Ang puso ni Alvin ay tumitalon habang siya ay tumalon palabas sa walang laman na spirit pool. Sa sandaling ito, kahit isang patak ng liquefied heaven and earth spirit energy ay hindi makita sa spirit pool. Ang lahat ay hinigop ni Alvin. Pagkaalis ni Alvin, tumingin siya sa isang armadong matandang lalaki at nagtanong, "Senior, gaano katagal na akong naglilinang sa loob?" 1729. Nang makita ng isang armadong matandang lalaki si Alvin na papalabas, naisip niyang malabo na ang kanyang paningin. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, sa kanya lang napagtanto na hindi naglala ang kanyang paningin. Sa halip, ang munting lalaking ito na pumasok sa spirit pool 20 araw na ang nakalipas ay talagang lumabas. Sa harap ng tanong ni Alvin, hindi nagmamadaling sumagot ang matanda sa kanya. Sa halip, pumasok siya sa spirit pool. Nang makita niya ang walang laman na spirit pool, ang sulok ng kanyang bibig ay hindi napigilan ang pagkibot kahit na siya ay nabuhay ng halos 200 taon at nakita na ang karamihan sa mundo. "Senior, ikaw ay..." Nang makita ni Alvin ang matanda ay hindi tumugon sa kanya ngunit sa halip ay pumasok siya sa spirit pool, siya ay nataranta. Nang makita niya ang matandang lalaki na lumabas mula sa spirit pool, may curiosity na nakasulat sa kanyang mukha. "Paano mo nagawa?" Ang matandang lalaki na kalalabas lang mula sa spirit pool ay tumingin kay Alvin na parang nakakita ng multo. "May mali ba?" Nang makita ni Alvin ang labis na pag-aalalang ekspresyon ng matanda, siya ay naguluhan. Bakit hindi niya napansin ang aspetong ito ng senior na ito? "Nabantayan ko ang Heaven Palace's spirit pool sa loob ng maraming taon, at ang pinakamabilis na oras na ginawa ng isang tao upang lumabas pagkatapos makapasok ay 1.5 buwan. Karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng 2 buwan, ngunit 20 araw ka lang doon bago ka lumabas sa spirit pool. Paano mo ito nagawa?" Nang matapos ng matanda ang kanyang pangungusap, tinitigan niya si Alvin na may nag-aalab na tingin na para bang sinusubukan niyang makita si Alvin. 20 araw. Hindi inaasahan ni Alvin na nanatili siya sa spirit pool sa loob ng 20 araw. Gayunpaman, batay sa mga salita ng matanda, ang ilang mga tao ay gumugol ng 1.5 buwan sa loob ng hindi bababa sa habang karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng 2 buwan. Sa isang sandali, kahit si Alvin ay napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagganap. Sa palagay ko ay dahil sa iba ang cultivation mental technique na ginagamit ko. Pinunasan ito ni Alvin. Kung maniwala man ang matanda o hindi, wala siyang pakialam. Matapos magpaalam sa matanda ay agad itong umalis, ang naglalaho lamang na silweta ng likod nito para sa matanda. Mukhang maraming sikreto ang batang ito.
Gayunpaman, kahit gaano pa karaming sikreto ang mayroon siya, magagawa niya ang lahat ng gusto niya basta't hindi niya mapahamak ang Mystical Sky Mansion. Sa kanyang likas na talento at husay, tiyak na magiging haligi siya ng Mystical Sky Mansion sa hinaharap kapag lumakas siya. Sa hinaharap, hindi imposibleng pangunahan niya ang Mystical Sky Mansion sa mababang lalawigan. Marshall St. Lan tulad ng ginawa ni Raymond, ang bagong mansion master ng Asher Cloud Mansion. Bulong ng matanda sa sarili. Nakaramdam siya ng tiwala kay Alvin. Natural, walang alam si Alvin tungkol dito. Sa kanyang pagbabalik, nakatagpo ni Alvin ang marami sa mga disipulo ng Heaven Palace. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mata nang tumingin sila sa kanya. Katulad ito ng tingin sa mata ng matanda kanina. Kahit na hindi nila sinundan si Alvin sa spirit pool, alam nila nang pumasok siya sa spirit pool. Naayos ang oras ng pagbubukas ng spirit pool. Sa casual na pagbibilang sa kanilang mga puso, alam na nila kung kailan nagbukas ang spirit pool. Ito ay binuksan eksaktong 20 araw ang nakalipas. Parang masyado akong namumukod, tangi ngayon, awkward na bulong ni Alvin sa sarili habang hinahawakan ang kanyang ilong. Gayunpaman, dahil lumabas na siya, hindi rin niya binalak na maging discreet. Bumalik siya sa kanyang tirahan sa isang magarbong paraan. Sa kasalukuyan, may 2 buwan pa bago magbukas ang St. Marshall Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Dapat kong saliksikin at intindihin ang Sovereign Heart Sword sa 2 buwan na ito. Para sa natitirang oras, pupunta ako sa library ng Mystical Sky Mansion para tingnan. Bilang isang parang third-rate na puwersa, dapat mayroong maraming mga bagay na naitala sa loob ng aklatan. Gumawa si Alvin ng mga plano para sa susunod na 2 buwan. Naturally, sa panahong ito, kailangan pa niyang makipagkompetensya sa mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang sa Heaven Palace para sa isang lugar na makapasok sa St. Marshall Secret Zone. Nang sumali si Alvin sa Heaven Palace, bukod sa nabigyan siya ng entrance sa Spirit Pool, hindi siya nakatanggap ng anumang preferential treatment. Gayunpaman, para sa kanya, ang pakikipagkompetensya para sa lugar na makapasok sa St. Marshall Secret Zone ay isang formalidad lamang. Sa kasalukuyang lakas na ito, maaaring walang powerhouse na wala pang 40 taong gulang ang makakatalo sa kanya, lalo na ang mga powerhouse na wala pang 40 taong gulang sa Lower Province. Nang si Alvin ay naliligo pa sa kanyang kumpiyansa sa sarili niyang lakas, isang maselang figure ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa sandaling lumitaw ang maisla na figurang ito, natarante siya. Para siyang binuhusan ng malamig na balde ng tubig mula sa tuktok ng kanyang ulo. Babae ang may-ari ng maselang figure. Si Alvin ay lubos na pamilyar sa hitsura ng babaeng ito dahil kauka ito ng kanyang kasintahang si Kelly. Ang kapatid ni Kelly ay mula sa Fire Worship Sect. I wonder kung gaano siya kalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Fire Worship Sect. Noong panahong iyon, bagamat hindi talaga kumikilos ang kapatid ni Kelly, sigurado si Alvin sa isang bagay ngayon na naalala niya ang eksena. Ang kapatid ni Kelly ay malamang na lumampas sa Eminent Saint Stage. Sa katunayan, sa araw na iyon, maging si Diego, ang 5-clawed golden dragon mula sa Dragon Clan, ay kinailangang isukbit ang kanyang buntot sa harap niya. Si Diego naman ay nasa Eminent Saint Stage. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Alvin na ang kanyang ama, si Raymond, ay tumaya na para sa kanya. Ang taya ay magiging labanan sa pagitan nila ni Diego. Kung manalo siya, makapasok siya sa Saint Land ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. Ang labanang iyon ay magaganap sa wala pang 3 taon mula ngayon. Dapat aminin ni Alvin na pagkatapos niyang makapasok sa Refined Saint Stage, ang kanyang kumpiyansa ay nadagdagan ng husto sa sandaling maalala niya ang lahat ng uri ng paraan na maaasahan niya. Naramdaman niya na parang siya ay ganap na hindi magagapi sa mga nakababatang henerasyon sa Dow Marshall Saint Land. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang kapatid ni Kelly, muli siyang bumalik sa kanyang katinoan. Kung nandito ang kapatid ni Kelly, baka hindi niya ito matalo kahit buong lakas niyang hawakan ng Jasper Celestial Sword. Fire Worship Sect. Dahil dito na ang puso ni Alvin ay kasalukuyang bumigat. Kung ang isang batang disipulo mula sa Fire Worship Sect ay ganito nakalakas, iniisip niya kung gaano kalakas ang mga matataas na opisyal. Naramdaman niya kaagad na parang nadagdagan ng pasanin sa kanyang mga balikat. Natural, hindi ito nagpabagal sa kanyang determinasyon. Desidido pa rin siyang pumunta sa Fire Worship Sect para hanapin si Kelly. Kahit gaano kahirap ang paglalakbay, gusto pa rin niyang pumunta sa Upper Province ng Dow Marshall Saint Land at sa Fire Worship Sect para mailigtas niya si Kelly at ang kanyang anak. Pagkatapos, ang kanilang pamilya ay maaaring muling magsama-sama.
Huminga ng malalim si Alvin bago niya tuluyang inilipat ang kanyang atensyon sa ibang lugar pagkaraan ng mahabang panahon. Pagkatapos niyang mailipat ang kanyang atensyon, kinuha niya ang Jasper Celestial Sword at nagsimulang magsaliksik at maunawaan ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method Sovereign Heart Sword sa pamamagitan ng Jasper Celestial Sword. Ang target ni Alvin ay ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Sa buong paglalakbay niya, natutunan ni Alvin ang ilang bilang ng mga taktika. Gayunpaman, pagkatapos niyang makuha ang Sovereign Heart Sword, inilaan niya ang kanyang puso at kaluluwa sa Sovereign Heart Sword. Lahat ng iba pang martial techniques ay itinapon sa kanyang isipan pansamantala. Marahil ang mga martial technique na iyon na kanyang nilinang bago ito ay nakatulong ng malaki sa kanya noon, ngunit pagkatapos makuha ang Sovereign Heart Sword, ang mga martial technique na iyon ay tila wala ng halaga ngayon. Bilang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, hindi lamang ang lalim na nilalaman ng Sovereign Heart Sword ay maaaring gamitin sa isang nakakasakit at nagtatanggol na paraan. Napabuti pa nito ang bilis ng isang tao. Tahimik na nakaupo sa silid na unawaan ni Alvin ang Sovereign Heart Sword. Gayunpaman, hindi niya namamalayan ang muling naganap na kaguluhan dahil sa kanya. Lumabas si Alvin pagkatapos pumasok sa spirit pool sa loob lamang ng 20 araw. Imposible, di ba? Don't tell me natapos na niya ang pag-absorb ng liquefied heaven and earth spirit energy sa spirit pool sa loob lang ng 20 araw. Kung dati, baka isipin ko na imposible. Gayunpaman, nasaksihan ko ang sarili kong mga mata nang bumalik siya mula sa direksyon ng spirit pool ng ating Heaven Palace. Nang makita ko siya, kinalkula ko pa ang oras ng pagbubukas ng spirit pool at eksaktong 20 araw na ang nakalipas. 20 araw lang ang ginugol niya bago lumabas mula sa spirit pool. Ang bilis ng cultivation ni Alvin ay masyadong katawa-tawa, hindi ba? Hindi katakataka na ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Refined Saint stage kahit wala pa siyang 40 taong gulang. Lumalabas, ang kanyang likas na talento ay katawa-tawa na mataas. Siguro kung nakapasok na siya sa tuktok ng Refined Saint stage pagkatapos lumabas mula sa Spirit Pool. Ang Heaven Palace ay abala. Lahat ng mga disipulo ng Heaven Palace ay tinatalakay ang tungkol kay Alvin. Nadama nilang lahat na katawa-tawa na lumabas siya mula sa spirit pool pagkalipas lamang ng 20 araw. Ang ilan ay nadama na ito ay katawa-tawa, at ang ilan ay nadama na ito ay imposible. Imposible. Gaano man kataas ang kanyang likas na talento, imposible para sa kanya na gumamit lamang ng 20 araw para ma-absorb ang lahat ng liquefied heaven and earth spirit energy sa spirit pool. Sa palagay ko ay lumabas siya nang hindi natapos ang pagsipsip ng heaven and earth spirit energy. Posible rin iyan. Gayunpaman, kung ikaw siya, lalabas ka ba bago mo matapos ang pagsipsip ng heaven and earth spirit energy sa spirit pool? Tama. Lalabas ka ba kung ikaw? Ano man ang mangyari, nadama ng karamihan na tiyak na natapos na ni Alvin ang pagsipsip ng heaven and earth spirit energy sa spirit pool sa loob lamang ng 20 araw. Bagaman ito ay lumalaban sa langit, walang ibang posibleng dahilan para dito. Natural, hindi nila alam kung nag-cultivate si Alvin tulad ng karaniwang ginagawa niya, aabutin siya ng 1 buwan kahit na mayroon siyang 79 na Saint Veins para ma-absorb ang liquefied heaven and earth spirit energy sa spirit pool. Salamat sa patnubay ni Elder Hal na pagkatapos na masipsip ni Alvin ang sapat na heaven at earth spirit energy upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos ng 20 araw, gumamit siya ng hindi hihigit sa 20 hininga upang masipsip ang natitirang heaven at earth spirit energy sa isang lagok lamang upang pagsamahin ang embryonic form ng Golden Crow's Wing sa isang pambihirang paraan. Dahil dito, sa pananaw ng ibang tao, 20 araw lang ang inabot ni Alvin para matapos ang pagsipsip ng heaven and earth spirit energy sa spirit pool. Natural, tanging sina Alvin at Elder Hal lang ang nakakaalam ng katotohanan. Hinding-hindi malalaman ng ibang tao ang tungkol dito. Lumabas na siya. Nang malaman ni Felina na si Alvin ay lumabas mula sa spirit pool, siya ay natulala rin. Naalala ko na pumasok siya sa spirit pool 20 araw lang ang nakalipas, di ba? Paano siya nakalabas ng ganoon kabilis? 17:30. Naalala ito ni Felina ng husto. 20 araw na ang nakalipas, sinundan niya si Alvin sa spirit pool. Natural, pinayagan lang siya sa labas. Si Alvin lamang ang pinayagang makapasok sa spirit pool. Nagtanong din siya tungkol sa Mystical Skymancy on spirit pool dati. Mayroong kabuo ang 4 na spirit pool sa Mystical Sky Mansion. Sa 4, ang nasa Heaven Palace ang pinakamaganda.
Gayunpaman, kahit na ito ay ang Heaven Palace's Spirit Pool, aabutin ng isang ordinaryong tao mga 2 buwan bago niya ganap na matapos ang pagsipsip ng lahat ng Heaven at Earth Spirit energy sa loob. Ang mga may likas na talento ay mas mataas ay tatagal ng hindi bababa sa 1.5 buwan. Gayunpaman, 20 araw lamang doon si Alvin bago siya lumabas. Huwag mong sabihing lumabas siya bago niya natapos ang pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit energy. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isip ni Felina, agad niya itong itinanggi. Sa katunayan, ito ay isang pambihira na makapasok sa spirit pool at wala ring limitasyon sa oras. Hindi lang malayo pa ang pagbubukas ng St. Martial Secret Zone kundi isang tulala lang ang susugod palabas ng spirit pool. Tulala ba si Alvin? Mabilis na tinanggihan ni Felina ang posibilidad na ito. Wala akong pakialam. Pupuntahan ko lang siya at tatanungin ko siya. Sa sandaling naisip niya ito, umalis siya sa kanyang tirahan at hinanap si Alvin. Gayunpaman nang dumating siya sa tirahan ni Alvin, napansin niyang wala siya roon. Para bang nagtago na siya noon pa, dahilan para sa sobrang galit niya kaya natapakan lang niya ang kanyang mga paa. That damn guy. Paano siya nagtago ng ganon kabilis? Akala niya ba hindi ko siya mahahanap dahil lang sa nagtatago siya? Mabuti na lang at hindi ito nakita ni Alvin. Kung hindi siya makapagsalita. Ngayon, sinadya niyang saliksikin at unawain ang Sovereign Heartsword ngunit dahil sa katotohanan na katatapos lang niyang makapasok sa Refined Saint Stage, mahirap pigilan ang kanyang kasabikan, dahilan upang ang kanyang isip ay wala sa estado ng kapayapaan. Dahil dito, pansamantala siyang tumigil sa pag-unawa sa Sovereign Heartsword at sa halip ay pumunta sa library sa Mystical Sky Mansion. Ang aklatan ng Mystical Sky Mansion ay nahati sa 5 sangay. Ang bawat isa sa langit, lupa, mastiko, at dilaw na palasyo ay may isa. Mayroon ding isa na matatagpuan sa suspendido na isla sa itaas ng 4 na palasyo. Ang aklatang iyon ay ang pinakamalaking aklatan sa Mystical Sky Mansion na may mga aklat sa bawat paksa at lahat ng uri ng kalikasan. Maliban sa ilang lihim na record ng Mystical Sky Mansion, lahat ng nalalaman ng puwersang tulad ng Mystical Sky Mansion ay naroon. Nais ni Alvin na magbasa pa tungkol sa mga bagay na hindi niya alam. Ang silid-aklatan sa sinuspinde na isla ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya. Bukod sa pagiging tirahan ng matataas na opisyal, na puno rin ang suspendidong isla ng mga natatanging alagad ng Mystical Sky Mansion. Hanggat makapasok ang isang tao sa Mystical Sky Rankings na itinakda ng Mystical Sky Mansion, makakakuha ang isa ng pwesto sa suspendidong isla at isang eksklusibong cultivation place. Kadalasan, ang mga nakarating sa Mystical Sky Rankings ay ang mga nasa Eminent Saint Stage o mas mataas. Karaniwang walang Eminent Saint Stage na powerhouse sa isang ika-6 na antas na puwersa, at sila ay karaniwang matataas na opisyal sa isang puwersang pang-5. Sa isang 4th-rate force, bibigyan sila ng posisyon kahit na ang posisyon ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, kung sila ay nasa isang quasi-third-rate na puwersa, hindi na sila itinuturing na espesyal dahil maraming powerhouses na lumampas sa Eminent Saint Stage sa quasi-third-rate na puwersa. Ang ilan sa mga namumukod tanging mga disipulo ay hindi mabibigo sa Eminent Saint Stage kapag umabot na sila sa isang tiyak na edad. Para sa kadahilanang ito, ang Eminent Saint Stage ay karaniwang wala sa isang quasi-third-rate na puwersa tulad ng Mystical Sky Mansion. Bukod sa mga nasa Mystical Sky Rankings, ang bawat alagad ng Mystical Sky Mansion ay papayagan lamang na makapasok sa Main Mansion isang beses bawat 3 buwan. Ang Main Mansion ay ang sinuspinde na isla na matatagpuan sa gitna ng ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Sa pagkakataong ito, binalak ni Alvin na gamitin ang pagkakataon tuwing 3 buwan upang makapasok sa aklatan ng Main Mansion upang madagdagan ang kanyang kaalaman. Hindi man lang siya tinukso ng iba pang bagay sa Main Mansion. Ang Main Mansion ay may mas magandang cultivation environment at tungkol doon. Ang cultivation environment sa kanyang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay mas maganda kaysa sa Mystical Sky Mansion's Main Mansion. Dahil dito, hindi mahalaga kay Alvin kung pumasok siya sa Main Mansion o hindi. Whoosh! Kasabay ng tunog ng sipol ng hangin, isang malamultong figure ang lumapit sa suspendidong isla sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion. Whoosh! 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 Gayunpaman, bago makalapit ang figure na ito sa sinuspinde na isla, agad siyang hineranggan ng ilang figure. Ang mga may-ari ng mga figure na ito ay pare-parehong nakasuot ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion. Sa Mystical Sky Mansion, isang alagad lamang na naka-duty ang pinayagang magsuot ng uniforme.
Ang mga ordinaryong disipulo ay kailangan lamang magdala ng kanilang mga personal na token. Ikaw ay disipulo ng Heaven Palace. Ang grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion na mabilis na lumitaw ay mga disipulong nagpapatrol. Halatang isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang pinuno. Ang kanyang matalim na titig ay dumaan sa katawan ng bisita sa personal na token na nakasabit sa baywang ng bisita. Ang salitang langit ay inukit sa personal na token. Ako si Alvin, alagad ng Heaven Palace. Magandang araw sa inyong lahat, senior brothers. Ang bisita ay walang iba kundi si Alvin na nanggaling sa Heaven Palace. Nakaharap sa grupo ng mga disipulong nagpapatrol, ngumiti si Alvin bilang pagbati sa kanila. Ang layunin ng aking paglalakbay sa pagkakataong ito ay pumunta sa silid-aklatan sa main mansion. Alvin. Gayunpaman, ang grupo ng mga alagad na nagpapatrol ay tila hindi narinig ang ikalawang kalahati ng kanyang sentensya. Nato ng kanilang atensyon sa unang kalahati ng kanyang pangungusap. Alvin. Hindi sila estranghero sa pangalang ito. Bukod dito, 2 beses silang ikinagulat ng pangalang ito. Si Alvin ay isang bagong disipulo na kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion, ang Heaven Palace. Noong una siyang pumasok sa Heaven Palace, nakipagbunutan siya kaagad kay Lance, ang disipulo ng Heaven Palace na ang lakas ay nireranggo sa nangungunang 3 sa lahat na Mastery Refined Saint Stage Disciple sa Heaven Palace sa panahon ng isang tunggalian. Iyon ang unang beses nilang marinig ang pangalang Alvin. Sa oras na iyon, lahat sila ay naguguluhan. Ang henyong Saint Stage na ito ay nagkaroon na ng nakakagulat na lakas kahit na wala pa siyang 40. Gaano kagulat ang kanyang lakas sa hinaharap? Ngayon ang pangalawang pagkakataon na narinig nila ang pangalan ni Alvin. Si Alvin ay lumabas na madaling araw ngayon pagkatapos pumasok sa Heaven Palace's Spirit Pool 20 araw na ang nakalipas. Mukhang 20 araw lang ang ginugol niya para tapusin ang pagsipsip ng liquefied Heaven and Earth Spirit Energy sa Spirit Pool ng Heaven Palace. Sa mga kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion, hindi naman siguro sila ganoon ka-shock. Gayunpaman, alam ng bawat veterano sa Mystical Sky Mansion kung gaano nakakagulat ang balitang ito. Sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, walang disipulo sa ibaba ng Eminent Saint Stage na makakatapos sa pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Spirit Pool sa loob lamang ng 20 araw. Huwag na nating banggitin ang katotohanan na ang Spirit Pool ng Heaven Palace ay ang pinakamagandang pool sa lahat ng 4 na Spirit Pool sa Mystical Sky Mansion. Sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, may gumugol ng 1 buwan at 3 araw para ganap na tapusin ang pagsipsip ng lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Spirit Pool. Gayunpaman, iyon ang Spirit Pool ng Yellow Palace, at medyo kulang pa ito kumpara sa Spirit Pool ng Heaven Palace. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang isang bagong disipulo na kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion hindi pa nagtagal ay aktwal na gumamit lamang ng 20 araw para tapusin ang pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa Heaven Palace's Spirit Pool. Para sa kanila at sa buong Mystical Sky Mansion, ito ay walang alinlangan na nakakasira ng lupa na balita. Ikaw si Alvin mula sa Heaven Palace. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nangunguna ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Alvin. Karaniwan, hindi ito isang malaking isyo na dapat titigan. Gayunpaman, napagtanto ni Alvin nang titigan siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may bakas ng pagkabigla at pagkapuot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nagtaka ito sa kanya. This is my first time meet him, kaya bakit siya magiging masungit? Kasabay nito, ang grupo ng mga disipulong nagpapatrol sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumalik din sa realidad at naramdaman ang tensyon sa pagitan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ni Alvin. Agad naman silang nagbulungan. Halos nakalimutan ko. Ang kapatid ni Senior Brother Tiberius ay pumasok sa closed-door cultivation mula nang ipahiya siya ni Alvin. May chismis na nag-anunsyo siya na hindi siya lalabas hanggat hindi siya nakakapasok sa Mastery Refined Saint Stage. Narinig ko na si James ang kumakatok sa pinto para pukawin si Alvin. Sa halip nakalbo siya sa huli. Ang bagay na ito ay hindi lamang kumalat sa Heaven Palace, ngunit ito ay kumalat na rin sa Earth, Mystical, at Yellow Palaces. Si James ay naging katatawanan ngayon. Siya ang tanging biological na nakababatang kapatid ni Senior Brother Tiberius. Paanong hindi magagalit si Senior Brother Tiberius na napahiya ang kanyang nakababatang kapatid? Tama. Okay pa rin kung hindi nagpakita si Alvin sa harap ni Senior Brother Tiberius dahil kailangan pa rin niyang kumilos ng makatwiran at hindi basta-basta maghihiganti.
Gayunpaman, binigyan ni Alvin si senior brother Tiberius ng pagkakataong maghiganti. Kung wala siyang gagawin, maaari siyang tawaging duwag ng ibang tao kapag kumalat ang balita tungkol dito para sa kanyang kapatid. Ang grupo ng mga disipulong nagpapatrol ay patuloy na nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Bagamat hindi malakas ang kanilang mga boses, malinaw na narinig ni Alvin ang kanilang pag-uusap. Tiberius, ang nakatatandang kapatid ni James. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin ang sitwasyon. Hindi nakakagulat na si Tiberius ay napakagalit sa kanya. Siya pala ang biological na kuya ni James. Natural, naalala ni Alvin kung sino si James. Halos isang buwan na ang nakalipas, isang grupo ng mga disipulo ng Heaven Palace ang nagtipon sa harap ng kanyang pintuan dahil hindi sila nasisiyahan na siya ay direktang binigyan ng lugar para makapasok sa spirit pool. Gusto pang pasukin ni James at ng dalawa pang lalaki ang kanyang bahay. Gayunpaman, dahil sa kanyang napapanahong hitsura, hindi nila nagawang makapasok. Bagaman hindi nila nagawang gawin iyon, pinukaw pa rin nila siya sa salita ng walang anumang reserbasyon. Nagkusa pa si James na hominin siya. Sa sandaling naisip ni Alvin ang kabastusan ni James, inahit niya ang kanyang buhok dahil sa kawalan. Sa kanyang palagay, nagpakita na siya ng awa. Si Alvin ay isang lalaking laging nagbabalik ng kabaitan ng 10 ulit. Si Lance na magalang sa kanya ay isang halimbawa niyan. Dahil nagkamot ng likod si Lance, kinamot niya ang likod ni Lance bilang ganti. Bagamat madali niyang talunin si Lance, sinadya niyang gumuhit sa panahon ng tunggalian kay Lance upang iligtas ang kanyang mukha. Kalmado lang na tiningnan ni Alvin si Tiberius nang matuklasan niyang siya ang biolohikal na kapatid ni James. Bahagya siyang nagulat noong una, ngunit iyon na iyon. Hindi siya nag-aalala tungkol sa paghihiganti ni Tiberius. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na si Tiberius ay isang ordinaryong mataas na opisyal sa Mystical Sky Mansion, hindi siya matatakot sa kanya, lalo pa ang katotohanan na siya ay pinuno lamang ng isang grupo ng mga disipulong nagpapatrol. Sa kanyang lakas, siya ay 70% tiwala na kaya niyang papatayin ang Eminent Saint Stage powerhouses kung hawakan niya ang Jasper Celestial Sword ng buong lakas. Narinig mo ba ang sinasabi nila? Tanong ni Tiberius habang nakatingin kay Alvin ng walang pakialam. 1731. Oo, narinig ko. Napaharap sa tanong ni Tiberius, walang pakialam na tumango si Alvin. Sa katunayan, hindi siya mapakali sa bagay na iyon. Mas malakas ka kaysa sa aking nakababatang kapatid, ngunit wala kang paraang dapat magkaroon ng isang powerhouse at pinahiya ang aking kapatid sa ganoong paraan. Hindi mo ba naisip na nalampasan mo ang linya? Tanong ni Tiberius na may seryosong ekspresyon. Nalampasan ang linya? Ngumiti si Alvin. Sabi mo nalampasan ko na ang linya. Gayunpaman, alam mo ba na sinadya ng iyong kapatid na pasukin ang aking tirahan at guluhin ang aking pagtatanim? Nang makita niya akong lumabas, patuloy niya akong pinukaw at binibigyan pa niya ako ng hamon. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko? Pasensya na. Sabihin mo sa kanya na mas malakas ako para maka-address siya sa harap ng mga paghihirap. Inihayag ni Alvin ang mga detalye ng nangyari. Sa katunayan, alam na ni Tiberius kung ano talaga ang nangyari, at ang kapatid niya ang may kasalanan. Kung hindi siya magiging ganoon kamagalang sa kanyang mga salita pagkatapos malaman na ang taong nauna sa kanya ay si Alvin. Bagamat maaaring alam ni Tiberius ang lahat ng detalye, hindi ito nangangahulugan na alam ito ng grupo ng mga disipulong nagpapatrol. Nagsimula agad na naging kakaiba ang tingin sa kanilang mga mata. Alam lang nila na ang nakababatang kapatid ni Tiberius, si James, ay inahit ang buhok, ngunit hindi nila alam na siya ang may kasalanan sa kinalabasan na ito. Huminga ng malalim si Tiberius bago nagtanong sa tono na may hangganan sa interrogative, talagang mali ang nakababatang kapatid ko. Gayunpaman, hindi mo ba naisip na lumampas ka sa pagtrato sa kanya ng ganoon sa harap ng napakaraming tao? Paano niya haharapin ang iba sa hinaharap? Sa palagay ko ay hindi ako masyadong lumayo, walang malasakit na sagot ni Alvin, buti na lang nasa Mystical Sky Mansion tayo. Kung naglakas loob siyang pumasok sa aking tirahan sa labas upang abalahin ang aking pagtatanim, namatay siya kung hindi baldado. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay walang awa na kumikinang. Hindi siya likas na mabait na tao. Sa kanyang opinyon, nagpakita na siya ng awa kay James, at ang insidente ay lumipas na rin. Gayunpaman, may muling nag-uulat ng insidente upang maghanap ng gulo sa kanya. Ito ay walang alinlangan na isang tahasang provocation. Ikaw. Hindi inaasahan ni Tiberius na magiging ganito ka-extreme si Alvin.
Sa pagharap sa kawalan ng kagandahang loob ni Alvin, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit na para bang magagawa nitong magsunog ng anuman. Senior Brother Tiberius. Nang makita ng grupo ng mga disipulong nagpapatrol kung paano silang dalawa sa bingit ng labanan, agad silang nataranta. Mabilis nilang pinigilan si Tiberius at pinayuhan siya. Anong biro? Kung sisiyasatin ang pangyayaring ito, tiyak na nasa tama si Alvin. Kahit na mapatunayang si Alvin ang may kasalanan, si Tiberius pa rin ang mapaparusahan sa huli. Sa mataas na likas na talento at husay ni Alvin, tiyak na siya ang magiging haligi ng Mystical Sky Mansion sa hinaharap kapag lumakas siya. Hindi imposible para sa kanya na maging susunod na Mansion Master ng Mystical Sky Mansion din. Hayaan ang hinaharap sa kasalukuyan, ang Palace Master of Heaven Palace ay malamang na nalaman na ang tungkol sa mga gawa ni Alvin. Bukod dito, kahit ang Mansion Master ng kanilang Mystical Sky Mansion ay maaaring binibigyang pansin na si Alvin. Kung tutuusin, sobrang nakakaloka ang kanyang mataas na likas na talento at lakas na ipinakita niya pagkarating niya sa Mystical Sky Mansion. Sa usapin ng husay, kapantay na niya ang malalakas na disipulo sa Mastery Refined Saint Stage sa Heaven Palace. Ito lamang ay sapat na upang patunayan na ang kanyang lakas ay nasa Mastery Refined Saint Stage at malapit sa tuktok ng Refined Saint Stage. Higit sa lahat, wala pa siyang 40 taong gulang. Iilan lamang ang Mastery Refined Saint Stage na mga powerhouse na wala pang 40 taong gulang sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion. Bukod dito, kahit ang mga taong iyon ay hindi kasing halimaw gaya niya. Sa mga tuntunin ng likas na talento, 20 araw lang ang inabot niya para matapos ang pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng Spirit Pool ng Heaven Palace. Pagkatapos ng lahat, kung mas malakas ang likas na talento ng isang tao, mas magiging mabilis ang bilis ng paglilinang. Dahil dito, ang bilis ng pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy ay magiging mabilis din. Batay sa insidente ng Spirit Pool ng Heaven Palace, makikita ng isang tao ang likas na talento ni Alvin na napakataas. Sapat na ito para mabigla ang buong Mystical Sky Mansion. Maging ang grupo ng mga disipulong nasa patrol ay may isip ito, paanong hindi rin ito naisip ni Tiberius. Dahil sa panghihikayat ng lahat, nagsimula siyang kumalma pagkatapos na sumulyap kay Alvin nang walang pakialam at umalis kasama ang iba. Gayunpaman, bago siya umalis, hindi pinalampas ni Alvin ang nakatusok na kinang na sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nag-alala si Alvin dahil hindi niya sineseryoso si Tiberius. Matapos makapasok sa suspendidong isla ng Mystical Sky Mansion, hinarang muli si Alvin. Sa pagkakataong ito, ang hamarang sa kanya ay isang alagad na nagbabantay sa suspendidong isla. Ikaw si Alvin mula sa Heaven Palace. Noong tinutulungan ng alagad na nasa guard duty si Alvin na magparehistro, binaliktad niya ang token at nakita niya ang dalawang salitang Alvin na nakaukit sa likod. Agad siyang nabigla. Marahil si Alvin mula sa Heaven Palace ay kakapasok lang sa Mystical Sky Mansion hindi pa katagal. Gayunpaman, ang kanyang pangalan ay parang kidlat sa kanila. Ang taong sumikat kamakailan sa Mystical Sky Mansion ay walang iba kundi si Alvin. Oo. Nakangiti si Alvin habang tumatango. Nang makita ng alagad na nakabantay ang kanyang ngiti, nabuhayan siya kaagad ng pakiramdam. Ang kanyang impresyon kay Alvin ay tumaas din. Junior Brother Alvin, natapos ko na ang pagpaparehistro mo. Dahil hindi ka disipulo sa Mystical Sky Rankang, maaari ka lamang manatili sa main mansion ng pinakamaraming 1 buwan. Bago ka umalis, kailangan mong pumunta dito at muling magparehistro. Salamat kuya. Mabilis na nagpasalamat si Alvin sa disipulong naka-duty matapos niyang bawiin ang kanyang personal na token. Junior Brother Alvin, mangyaring kunin ang Jade token na ito. Ang mga alituntunin at babala sa pagpasok sa main mansion ay nakatala dito. May listahan din ng mga bawal na lugar kung saan hindi ka papayagang pumasok, magiliw na sabi ng disipulong nasa guard duty habang inilabas niya ang isang Jade token bago ito ipinasa kay Alvin. Matapos kunin ang Jade token, muling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin bago siya umalis. Nang tingnan ng alagad na nasa guard duty ang nawawalang silhouette ni Alvin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng emosyonal. Ang Junior Brother Alvin na ito ay nagtataglay ng napakataas na likas na talento at napakalakas ngunit hindi siya mayabang. Napakabihirang. Ang isa pang alagad na nasa guard duty ay sumigaw, tama. Ang orihinal na ilang kabataang henyo sa ating Mystical Sky Mansion ay malayong may kumpara sa kanya.
Isantabi ang katotohanan na ang kanilang likas na talento at lakas ay hindi kasing husay ni Junior Brother Alvin, ang kanilang pag-uugali ay hindi rin kasing ganda ng Junior Brother Alvin. Maging si Alvin ay walang maalay-malay na nagbigay siya ng napakagandang impresyon sa ibang tao. Sa sandaling ito, binabrowse niya ang nilalaman sa loob ng Jade Token. Maya-mayak nalaman niya ang tungkol sa mga bawal na lugar at ang mga lugar na pinayagan siyang pasukin sa main mansion. Ang main mansion ay isang isla na sinuspinde sa hangin. Ang mga ulap sa itaas ay maulap na nagmistulang isang fairyland. Habang nasa daan, nakikita ni Alvin ang mga palasyo ng Jade na pinalamutian ng sagana at ilang nakakalat na figure. Ang ilan ay mga disipulong nagpapatrol mula sa main mansion at ang ilan ay matataas na opisyal at mga alagad na naglilinang sa main mansion. Hindi nakalimutan ni Alvin ang kanyang pangunahing layunin na pumunta sa main mansion. Agad siyang nagtungo sa library pagkarating niya. Maraming mga tala at libro ang naipasa mula noong itinatag ang Mystical Sky Mansion noong sinaunang panahon. Tinatawag itong mga master copies. Tulad ng para sa iba pang magkatulad na mga kopya na nakaimbak sa langit, lupa, mastiko, at dilaw na palasyo, lahat ng ito ay mga edisyon. Dahil sa ang katunayan na ang aklatan ay nag-imbak lamang ng ilang mga libro na may lahat ng uri ng sari-saring impormasyon ng walang anumang kultibasyon o martial tactics, ang pagbabantay dito ay hindi rin ganoon kahigpit. Kailangan lang magrehistro ni Alvin bago pumasok. Matapos niyang makapasok sa silid-aklatan, pumasok sa kanyang paningin ang mga hanay at hanay ng mga bookshelf na may iba't ibang taas na maingat na nakaayos. Napakaraming libro. Gaano katagal bago ko matapos basahin ang lahat ng ito? Nang makita ni Alvin ang malaking tumpok ng mga libro sa mga bookshelf, hindi niya naiwasang i-click ang kanyang dila. Mayroon lang akong isang buwan, kaya kailangan kong maging mapili. Ang dahilan kung bakit pumunta si Alvin sa library ay para malaman ang tungkol sa mga powerhouse na nalampasan ng Eminent Saint Stage sa Dow Marshall Saint Land. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga powerhouse na ito. Natural, ito ay dahil bihira ang mga tao sa yugtong ito sa mga lugar na napuntahan niya. Iba na ngayon simula nang dumating siya sa Mystical Sky Mansion. Ang Mystical Sky Mansion ay isang puwersa na nakatayo sa tuktok ng lower province ng Dow Marshall Saint Land. Marami siyang natutunan dito na hindi niya matutunan sa ibang lugar. Kukunin ko lang ang oras ko. Isang buwan na dapat ang sapat na oras para sa akin. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nagsimula siyang magbasa-basa sa mga libro sa silid-aklatan. Sinulyapan lang niya ang mga librong hindi siya interesado bago ibinalik ang mga iyon dahil wala siyang oras na sayangin ang mga iyon. Habang patuloy niyang binabasa ang kanyang sarili sa pagbabasa, ang mundo pagkatapos ng Eminent Saint Stage ay nagsimulang magbukas ng pinto nito kay Alvin. Pagkatapos ng Eminent Saint Stage ay ang Divine Saint Stage. Kapag nakagawa na ako ng breakthrough sa Divine Saint Stage, magagamit ko ang Divine Ability. Halimbawa, ang isang Divine Saint Stage na Dow Cultivator ay makakapagcast ng Duplicated Embodiment Divine Ability. Maaari niyang ilakip ang Divine Ability sa ilang item, at kapag may nag-activate ng item, ang Duplicated Embodiment ng Dow Cultivator ay magkakatotoo. Gayunpaman, ang Duplicated Embodiment na ito ay maaari lamang maprotektahan ng isang tao, ito ay walang silbi sa sarili. Nang makita ni Alvin ang entry tungkol sa Divine Ability, naisip niya kaagad ang kanyang Golden Crow's Wings. Ayon kay Elder Hal, pinagsama-sama na niya ngayon ang embryonic form ng Golden Crow's Wings. Hanggat gumawa siya ng karagdagang pag-unlad, magagamit niya ang Divine Ability, ang Golden Crow's Wings, kapag pumasok siya sa Eminent Saint Stage. Ang Golden Crow's Wings ay isang Divine Ability. Elder Hal. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang gisingin si Elder Hal na nasa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nalaman ko mula sa mga aklat na ito na ang isang tao lamang na nasa Divine Saint Stage o mas mataas ang maaaring makabisado ang Divine Ability sa Dow Marshall Saint Land. Dati, sinabi mo sa akin na kakayanin ko ang Divine Ability, the Crowned Ability, the Golden Wings Stage. Totoo ba ito? Siyempre, totoo. Sumagot si Elder Hal, huwag kalimutan na ang tunay na pinagmulan na dumadaloy sa loob ng iyong katawan ay hindi isang ordinaryong true origin kundi ang Sun True Origin. Nasa early refined saint stage ka na ngayon, ngunit ang puwersa ng iyong Sun True Origin ay maihahambing sa true origin ng isang ordinaryong eminent saint stage powerhouse. Kapag nakamit mo na ang iyong Sun True Stage, natural na ang iyong Sun True Origin. Maihahambing sa lakas ng banal na stage ng banal na kakayahang umaasa sa lakas ng caster. Naiintindihan mo ba ang paliwanag ko? Tanong ni Elder Hal. Oo, ginagawa ko na ngayon, tumanggo si Alvin.
Wala siyang dahilan kung hindi pa rin niya ito maintindihan sa ngayon. Ang divine ability ay umasa sa lakas ng caster. Ang isang ordinaryong martial daw at devil cultivator ay makakapagbigay lamang ng divine ability kapag naabot nila ang divine saint stage. Siya, si Alvin, sa kabilang banda, ay magkakaroon ng lakas na maihahambing sa isang powerhouse ng divine saint stage kapag naabot niya ang eminent saint stage. Dahil sa kadahilanang ito, hindi magiging problema para sa kanya na ihagis ang divine ability. 1732. Tulad ng kung paano nagkaroon ng gap sa pagitan ng isang known saint stage at isang saint stage powerhouse, nagkaroon din ng gap sa pagitan ng eminent saint stage at divine saint stage powerhouse. Ang divine saint stage ay napakalakas na kaya nitong mahawakan ang divine ability. Ang divine ability ay hindi tulad ng martial tactic o True Origin Consolidated Weapon, True Origin Consolidated Beast, at True Origin Consolidated Territory. Ito ay isang stand-alone na pamamaraan. Ang divine ability na kayang paghusayin ng ordinaryong divine saint stage powerhouses ay ang lahat ng basic na divine abilities. Kunin lamang ang isang divine saint stage daw cultivator bilang isang halimbawa. Hanggat ang kanyang cultivation base ay umabot sa isang tiyak na antas, magagawa niyang makabisado ng madali ang duplicated embodiment divine ability sa pamamagitan ng gabay na iniwan ng kanyang mga nauna. Ito ay dahil ito ay isang napakadali at karaniwang matatagpo ang divine ability. Ito ay napakakaraniwan na ito ay matatagpuan sa lahat ng dako sa mga lansangan. Tulad ng para sa Divine Saint Stage Martial Cultivators, mayroon ding pangunahing divine ability na pag-aari nila. Natural, katulad ng duplicated embodiment divine ability na pinagkadalubhasaan ng isang Dao cultivator, ang divine ability na nagawa nilang master ay hindi makapangyarihan at karaniwang walang silbi sa isang labanan. Naguguluhan si Alvin tungkol sa pinagmulan ng divine abilities. Muli niyang tinanong si Elder Hal saan nagmula ang mga banal na kakayahang ito. Ang divine abilities ay isang breakaway mula sa martial tactics sa iyong Dao Martial Saint Land. Higit pa rito, ito ay higit na nakahihigit kumpara sa martial tactics sa iyong Dao Martial Saint Land. Ang divine abilities ay maaaring dalubhasain sa pamamagitan ng maraming pamamaraan. Ang pinakakaraniwang paraan ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng isang nauna. Ang pangalawang karaniwang naiwan na pamamaraan ay ang pagmaster ng katulad ng nauna. Tinuturuan din ng personal ng nauna. Ito ay tulad ng kung paano ko itinuro sa iyo ang Golden Crow's Wings, may sensinang sinagot ni Elder Hal ang tanong ni Alvin. Ang ilan sa mga divine abilities sa kabilang banda ay mga likas na kakayahan tulad ng aking Golden Crow's Wings, kung saan ako ay may natural na kakayahan lumitaw kaagad sa aking isipan na parang minanang alaala at natural. Mayroon ding mga makapangyarihang nilalang na maaaring lumikha ng kanilang sariling mga banal na kakayahang maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Alvin na pag-isipan ito. Sa katunayan, ang True Origin Consolidated Beast, True Origin Consolidated Weapon, at True Origin Consolidated Territory na pinagkadalubhasaan mo, maaari silang ituring na mga divine abilities sa maluwag na pagsasalita. Naturally, ang mga divine abilities na ito ay walang halaga at ordinaryong divine abilities. Dahil sa katotohanan na ang mga ito ay katamtaman at napakadali. Ang cultivation base ay umabot sa isang tiyak na antas, walang sino man sa mundong ito ang tumatawag sa kanila ng divine abilities, patuloy na sinabi ni Elder Hal. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pag-unawa si Alvin tungkol sa divine abilities. Dahil dito, nasasabik siya tungkol sa divine ability, ang Golden Crow's Wings, na ipinamana sa kanya ni Elder Hal dahil hindi ito isang ordinaryong divine ability. Sa halip, ito ay isang makapangyarihan at kapakipakinabang na divine ability. Gayunpaman, kailangan ko pa ring maghintay hanggang sa makapasok ako sa Eminent Saint Stage bago ko maihagis ang Golden Crow's Wings. Sa aking pag-unlad, sa tingin ko ay aabutin ako ng hindi bababa sa 2 taon o higit pa kahit na sa tulong ng ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos ng lahat, ngayon lang ako nakalusot sa Refined Saint Stage. Sa sandaling naisip ni Alvin kung paano siya nakalusot sa Refined Saint Stage kamakailan, naramdaman niyang parang isang malamig na balde ng tubig ang nabuhusan sa kanya, at ang sigla sa kanyang puso ay humupa kaagad. Muling itino ni Alvin ang kanyang atensyon at nagpatuloy sa pag-aaral tungkol sa mundo ng mga powerhouse sa itaas ng Divine Saint Stage. Ang Divine Saint Stage ay hindi ang pagtatapos ng paglilinang. Naroon pa rin ang huwarang Saint Stage at ang Quintessential Saint Stage pagkatapos ng Divine Saint Stage. Naturally, ayon sa mga aklat na binasa ni Alvin, walang kilalang Quintessential Saint Stage powerhouse sa lower province ng Dao Martial Saint Land.
Ang pinakamalakas na tao dito ay nasa exemplary saint stage lamang. Kadalasan mananatili lamang ang mga huwarang kapangyarihan ng saint stage sa mga parang third-rate na puwersa o fourth-rate na puwersa. Naturally, pagdating sa dami, ang bilang ng exemplary saint stage powerhouses sa fourth-rate forces ay talagang hindi maihahambing sa bilang ng exemplary saint stage powerhouses sa quasi-third-rate na puwersa. Ito ay hindi lamang ang dami, ngunit maging ang lakas ay hindi maihahambing sa huli rin. Divine Saint Stage, Exemplary Saint Stage, at Quintessential Saint Stage. Ang mga powerhouse na nakatayo sa tuktok ng lower province ng Dao Martial Saint Land ay nasa Exemplary Saint Stage. Kung ikukumpara sa upper province ng Dao Martial Saint Land, ang lower province ay parang maliit at malayong nayon. Kung ang isang top-tier quasi-third-rate na puwersa sa lower province ng Dao Martial Saint Land ay inilagay sa upper province, sila ay mabibilang sa wala. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, agad siyang huminga ng malalim. Sa madaling salita, bukod sa pagkakaroon ng mga powerhouse sa Quintessential Saint Stage at sa itaas, ang upper province ng Dao Martial Saint Land ay maaaring magkaroon ng mga powerhouse na nalampasan din ang Quintessential Saint Stage. Maaaring gamitin ng isang Divine Saint Stage powerhouse ang Divine Ability, kaya sigurado akong mas makapangyarihan ang Exemplary Saint Stage powerhouse. Ang Quintessential Saint Stage ay natural, superior kumpara sa Exemplary Saint Stage, at ito ay magiging mas malakas pa. Isang powerhouse na nalampasan ang Quintessential Saint Stage sa kabilang banda. Hindi na nang-ahas si Alvin na pag-isipan pa ito. Kahit na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-iisip, hindi pa rin niya malalaman kung gaano kalakas ang mga powerhouse na iyon. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga powerhouse na iyon, alam ni Alvin na tiyak na malalampasan nila ang kanyang imahinasyon. Ang Fire Worship Sect ay dating 3 colossus sa Dao Martial Saint Land, ngunit sa huli, lumipat sila sa upper province ng Dao Martial Saint Land. Ang lakas ng kambal na kapatid ni Kelly ay dapat na nasa Divine Saint Stage man lang. Bilang isang disipulo sa Fire Worship Sect, nakalusot na siya sa mga nasa mataas na edad na sekta. Nalampasan ang Quintessential Saint Stage. Nakaramdam ng bigat ang puso ni Alvin dahil lubos siyang nakatitiyak dito. Gaano man kahirap ang landas sa harap ko, gaano man kakilakilabot ang mga powerhouse sa Fire Worship Sect, ako, si Alvin, ay tiyak na ililigtas si Kelly at ang ating anak. Hindi lamang ang lakas ng Fire Worship Sect ay hindi sumisira sa determinasyon at paniniwala ni Alvin, ngunit mas pinalakas pa sila nito. Sa kabuuan ng kanyang paglalakbay, si Alvin ay palaging nakatagpo ng malalakas na kapangyarihan, ngunit ang kanyang determinasyon at paniniwala ay hindi kailanman nag-alinlangan kahit isang beses. Ito ay pareho rin sa oras na ito. Sa upper province ng Dao Martial Saint Land, mayroong isang misteryosong lugar. Upang maging eksakto, ito ay isang sinaunang at mahiwagang tigang na lupain. Ang tigang na lupain ito ay may mga bundok at tubig, ngunit hindi man lang berde. Sa tigang na lupain ito, maliban sa mga bundok at tubig, ang pinaka nakikita ng mga mata ay ang kulay pula. Parang mga bulaklak sa malayo. Gayunpaman, hindi ito bulaklak. Para sa mga tao, ito ay isang napakahalagang bagay. Maaaring hindi mabuhay ang isa kung wala ito. Ito ay walang iba kundi ang apoy. Ang mga pulang bulaklak na ito ay sumasakop sa sinaunang at mahiwagang tigang na lupain. Ito ay ang mga apoy na umaasa sa mga tao, lalo na sa tigang na lupain ito kung saan ang mga apoy ay natatakpan ng isang misteryoso at pinakamataas na belo. Sa tigang na lupain ito, makikita sa lahat ng dako ang maluluwang na altar ng paghahain. Sa gitna ng mga altar na ito ay may malaking brazier na itinaas ng mga bracket. Ang nakasisilaw na apoy ay tumaas hanggang sa itaas habang nag-aapoy ang mga aurat na nagiging isang heatwave na nakaapekto sa mga tao sa kanilang paligid at naging sanhi ng pawis sa kanilang mga noo. Gayunpaman, hindi lamang ang mga taong ito ay hindi tumanggi o hindi komportable, ngunit sila ay nakaluhod sa lupa, yumuko sa brazier. Upang maging mas tumpak, nakayuko sila sa apoy sa brazier. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ng isa ang pagpipitagan sa kanilang mga mata na para bang ang apoy ay ang kanilang Diyos, at sila ay ang mga matibay na mananamba. Sa katunayan, ito talaga ang nangyari. Sa lupaing ito naganap na pinamumunuan ng Fire Worship Sect, isa sa 3 pinakadakilang puwersa sa upper province ng Dao Martial Saint Land, lahat ay sumamba sa apoy. Sila ang pinakadebotong mananampalataya sa apoy. Sa kanilang mga mata, ang apoy ang lahat. Umiral lamang ang mundo dahil sa apoy. Ang sinaunang at mahiwagang tigang na lupaing ito ay ganap na pinamumunuan ng Fire Worship Sect. Ang katimugang lugar ay napuno ng mga aktibong bulkan. Ang mga bunganga ng mga bulkan ay patuloy na nagbubuga ng mainit na lava.
Sa tuwing pumuputok ito, magpapatingkad ito sa paligid na para bang ang papalubog na araw ay nagbibigay liwanag sa kalangitan. Walang gabi sa lugar na ito. Marahil kapag ang mga aktibong bulkan ay huminto sa pagbuga ng lelas, sa wakas ay darating ang gabi. Ang mga aktibong bulkan ay nakapalibot sa isang napakalaking bulkan. Ang dambuhalang bulkan na ito ay isa ring aktibong bulkan. Bagamat hindi ganoon kataas ang dalas ng pagsabog nito, isang beses lang sa isang buwan, magiging sanhi ito ng pagyanig ng mga nakapaligid na bulkan at ng lupa at pag-ugoy ng mga bundok sa tuwing ito ay pumuputok. May mga isla na nakabitin sa himpapawid sa itaas ng napakalaking aktibong bulkan. Ang ilang mga gusali ay nakakalat sa mga islang ito. Ang mga nasuspend na isla ay nakapalibot sa isang napakalaking sinuspinde na isla. Naturally, ang dambuhalang suspendidong isla na ito ay sinuspinde sa mas mataas na altitude kumpara sa iba pang mga suspendidong isla. Malinaw na ito ang pangunahing isla. Ang isang tao ay maaaring malabo na makakita ng mga figure na lumilipad sa mga suspendidong isla na ito paminsan-minsan. Karamihan sa mga taong ito ay nakasuot ng puting hood na damit na may maapoy na pulang apoy na nakabarda sa bahagi ng dibdib. Ito ay malinaw na ito ay isang uri ng sagisag. Ang mga talukbong ng kanilang mga damit ay nakatali sa kanilang mga ulot na naiwan lamang ang kanilang mga mukha ang nakikita. Kung may makakita sa costume na ito, masasabi nilang ang mga taong ito ay mula sa fire worship sect. Sa isa sa mga hindi mahahalata na suspendido na mga isla, mayroong isang napakatahimik at malawak na mansyon. Sa maluwag na likod bahay, may isang babae na napakaganda ng hitsura na kaya niyang ibagsak ang isang bansa. Tahimik siyang nakaupo sa gazebo habang patuloy na gumuhit ng magkakasunod na mga larawan. Sa mas malapit na pagsisiyasat, malalaman ng isa na ang lahat ay guhit ng isang binata. Ang tanging pinagkaiba ng mga larawan ay ang mga ekspresyon sa mukha ng binata. Yang masterpiece na miss ka na talaga ni Kelly. Bulong ng babae sa sarili. Baka sa mga mata niya ang pananabik at nostalgia. Ina. Inay. Nang umalangaw-ngaw sa hangin ng isang parang bata na boses ay tuluyang nanambalik ang babae. Mabilis siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Isang maselang batang babae ang nakahawak sa isang larawan na mas malaki pa sa kanya habang tuwang-tuwa siyang tumalon sa harap ng babae at nagtanong sa kanyang parang bata na boses. Ina, tingnan mo. Ang guhit na ito ba ay kahawig ng aking ama? Ang kanyang maliwanag na mga mata ay nagmukhang napaka-inosente. 1733. Ang batang babae ay halos 2 taong gulang. Napaka-cute niyang tingnan sa malarosas niyang pisngi. Habang nakatayo siya sa harap ng babae, ipinasa niya ang kanyang larawan sa babae na para bang nangingisda siya para sa mga papuri. Nang tingnan ito ng babae at makita ang mga doodle, bigla siyang napaluha habang sinabing, sobrang sobra. Ang iginuhit ni Vilma na iginuhit ay higit na kahawig ng ama kaysa sa iginuhit ko. Inay, bakit ka umiiyak? Sabi sa akin ni tita, ang mahilig umiyak ay puro duwag. Vilma ay hindi duwag at hindi ka rin duwag. Tumango ang batang babae gamit ang kanyang parang bata na boses. Kasabay nito ay sinubukan niyang mag-tiptoed habang iniaabot ang kanyang mabilog na kamay para panaasan ang mga luha sa mukha ng babae. Sige, ikaw at ako ay hindi duwag. Tumango ang babae bago hinaila ang maliit na babae sa kanyang yakap na mahabang panahon. Nakatingin siya sa malayo habang iniisip niya ang sarili, yung master, ito ang aming anak at siya ay tinatawag na Vilma. Sigurado akong matutuwa ka kung makikita mo ang bait niya. Ang babae ay, natural, walang iba kundi si Kelly. Mula nang siya ay dinala sa Upper Province ng Dow Marshall St. Land ng kanyang kambal na kapatid na babae, isinaayos para sa kanya na manatili sa ari-arian ng fire worship sect. Ito ang tirahan ng matanda ni Kelly. Usually, walang bumibisita dito. Mula nang dumating si Kelly, pinananatili siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae dito at ipinagbawal ang pakikipag-ugnayan sa lahat. Kahit na pagkatapos niyang manganak hanggang ngayon, bukod sa sarili niyang kapatid, ang tanging taong nakausap niya mula noong dumating siya sa Upper Province ng Dow Marshall St. Land ay si Zier, ang Saint Beast na lingkod ng kanyang panganay na kapatid. Mahigit 2 taon na ang nakalipas, sigurado siyang walang masamang intensyon ang kapatid niya sa kanya. Bukod dito, tila sinasadya niya itong protektahan. Gayunpaman, naguguluhan siya kung bakit siya dinala ng kanyang kapatid dito para lang ikulong siya sa halip na hayaan siyang makasama muli ang kanyang pamilya. Ilang beses na niyang tinanong ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit sa bawat pagkakataon, ang sagot na nakuha niya ay pareho. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kung siya ay mag-isa, marahil si Kelly ay naiinip na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang sarili.
Mapalad na nagkaroon siya ng isang cute na anak na laging nasa tabi niya, tinutulungan siyang maibsan ang kanyang kalungkutan at kalungkutan. Ito ang anak niya at ng kanyang lalaki, si Alvin. Dahil sa pananabik niya sa kanyang lalaki, pinangalanan niya ang kanyang anak na Vilma. Naglalaman ito ng kahulugan, pag-iisip tungkol kay Alvin. Kinusat ni Vilma ang kanyang malalaki at maningning na mga mata habang nakatingin kay Kelly at nagtanong, "Inay, kailan natin makikita si Itay?" Malapit na. Bagamat walang ideya si Kelly kung kailan niya makikita ang kanyang lalaki, tiniyak pa rin niya ang kanyang anak. Kasabay nito, palihim na nagdesisyon siya. Ang kanyang anak na babae ay isang 2 taong gulang na bata pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalaro, nagsimula siyang magreklamo na siya ay pagod. Matapos ilagay si Vilma sa kanyang kama at itulak siya, sinimulan ni Kelly na hanapin ang kanyang kambal na kapatid. Nang hindi kumikibo, nagtanong siya, "Ano ang sinusubukan mong gawin? Dinala mo ako dito mula sa Lower Province higit sa 2 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi mo ako pinahintulutang lumabas o makipagkita sa sinumang tao. Mahigit 2 taon na akong nag-aaksaya sa lugar na ito, at gusto kong bumalik sa Lower Province upang hanapin ang aking lalaki. Yung lalaki mo." Nang marinig ang sinabi ni Kelly, agad na kumunot ang noo ng babaeng kamukha ni Kelly. "Kelly, baka iniisip mo talaga na nadya kitang ikulong dito. Hindi ba?" Malamig ang ekspresyon ni Kelly. "Kung hindi mo ako inilayo sa mga oras na iyon, mabubuhay akong masaya kasama si Vilma at ang kanyang ama. Paano ko sila mapaghihiwalay? Noong panahong iyon, noong iniwan mo ako, hindi ako lubusang tumanggi sa pagsunod sa iyo dahil gusto ko ring makita ang aking pamilya. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagdadala ng kahit na sinong kamag-anak kahit kailan, kahit na ilang beses mo na akong gustong gusto. Tanungin kita ngayon, kailan ba talaga darating ang tamang oras?" Nang marating ni Kelly ang dulo ng kanyang pangungusap, nagsalubong din ang kanyang maisla na mga kilay. Maliwanag na galit siya. "Bakit? Bakit ka nalang dadating sa buhay ko at paghiwalayin kami ng lalaki ko? Kambal ko naman ang kapatid ko, don't tell me na ayaw mong makita akong nabubuhay ng masaya." Tanong ni Kelly sa tono ng pagbibintang. Sa sandaling ito, ang lahat ng emosyong pinipigilan ni Kelly sa loob ng mahigit 2 taon ay tila sumabog na naging sanhi ng pagkatulala ng kanyang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Kelly na nawawalan na ng loob. Paano niya malalaman na pansamantalang pinigilan ni Kelly ang kanyang maamong personalidad alang-alang sa kanyang anak? "Sister Kelly, ang mga bagay ay hindi gaya ng iniisip mo." Sa sandaling ito, mabilis na ipinaliwanag ng batang babae na nakasuot ng lila na nakatayo sa gilid, si Elder lang ay. Pinutol ng kapatid ni Kelly ang dalaga at tiyak na sinabi, "Ayos lang, Zier. Ako na mismo ang magpapaliwanag dito. Oras na para sabihin ko rin sa kanya ang ilang bagay. Karapatan din niya itong malaman. Kung gusto pa niyang bumalik sa Lower Province para hanapin ang kanyang lalaki pagkatapos makinig sa paliwanag ko, hindi ko siya pipigilan. At saka, babalik din ako sa Lower Province." Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nanikip ang puso ni Kelly. Hindi kaya may lihim na kalungkutan ang kanyang nakatatandang kapatid na hindi niya masabi. Sa sandaling naisip niya ito, hindi maiwasang makaramdam ng matinding guilt. Siya ay orihinal na isang bata at mabait na babae. Kung hindi sana siya nanatili rito ng sunod sa Nyeren ng mahigit 2 taon. Ngayon lang niya nakita ang kanyang anak na nagtatanong tungkol sa kanyang ama ay sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanungin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Gayunpaman, tila ang mga bagay ay hindi tulad ng naisip niya. "Noong ikaw at ako ay ipinanganak pa lamang, ang isang malaking shot sa fire worship sect ay nagkagusto na sa amin. Sa huli, binalak na ikaw ay maging saint girl ng fire worship sect. Bagamat hindi ako napili, tinanggap pa rin ako bilang isang direktang disipulo ng aking kasalukuyang amo. Nagsumikap ako ng husto upang makamit ang aking kasalukuyang tagumpay," panimula ng nakatatandang kapatid na babae ni Kelly. Saint girl. Kumunat ang noo ni Kelly. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging saint girl ng fire worship sect. Bukod dito, hindi rin niya alam kung bakit wala siya sa Upper Province dahil napili siya bilang saint girl ng fire worship sect. Hindi lamang siya napadpad sa Lower Province, ngunit bago iyon, naiwan pa siya sa isang liblib na nayon sa Mortal Continent. Ang saint girl ng fire worship sect ay sumisimbolo sa kabanalan sa fire worship sect. Isang tao ang kukunin kada 100 taon. Noon, hindi kita mapapalitan para maging bagong saint girl dahil sumailalim ka na sa ritual.
Pagkatapos mong mawala, nagkaroon ng kaguluhan sa buong fire worship sect at hinanap ka pa nga nila ng mga natural na tao sa probinsya. Sa simula, pagkatapos ng ilang taon, nagsimula silang ilipat ang kanilang atensyon sa lower province sa pag-aakalang maaaring pumunta ka sa lower province dahil wala silang makitang bakas sa iyo dito sa oras na iyon. Ang mga nakatataas ay nagbigay ng utos na kung matuklasan na hindi ka na birhen, kailangan mong ibalik at maparusahan ng malubha ayon sa sekta na natatanggap ng isang birhen penalty. Dahil sa pag-aalala ko sa iyo ay pumunta rin ako sa lower province para hanapin ka ng patago at sa huli, natagpuan ko na rin ang iyong bakas. Nang marating ng kapatid ni Kelly ang bahaging ito ng kanyang pangungusap, makikita sa kanyang mukha ang kaligayahan. Batang babae. Virginity. Death penalty. Tila naging malamig na naman ang ekspresyon ni Kelly habang seryosong sinabi, noong bata pa ako ay gumagala na ako sa labas at wala akong ganap na alaala sa nakaraan. Kahit na ako ang saint girl ng fire worship sect, hindi ba responsibilidad nila na mawala ako sa simula pa lang? Anong karapatan nilang guluhin ang buhay ko? Paano ko malalaman ang tunay kong pagkatao? Alam ko, ngunit ang mga alituntunin ng sekta ay palaging walang awa. Ang mga enforcement elder na iyon sa sekta ay walang pakialam sa lahat ng mga bagay na ito. Kung hindi kita hahanapin kung saan-saan at ipinagdasal na wala ka pang nakitang lalaki at dalaga pa. Napabuntong hininga ang kapatid ni Kelly. Gayunpaman nang maramdaman ko ang iyong aura sa lalaking iyon, nagsimula akong magkaroon ng hindi magandang pakiramdam. Sa totoo lang, tama ang aking instinct. Hindi ka na virgin at buntis ka pa nga sa anak niya. Alam mo ba kung matuklasan ito ng mga taong naghahanap sa iyo, ang naghihintay sa iyo ay ang parusang kamatayan. Sa oras na iyon, hindi lamang ikaw at ang iyong sanggol ay mamamatay. Nilabag niya ang saint girl ng fire worship sect para hindi siya pinakawalan ng fire worship sect. Galit na sigaw ng nakatatandang kapatid ni Kelly. Natuyo rin ang mga kulay sa mukha ni Kelly sa sandaling ito. Hindi sumagi sa isip niya na napakakomplikado ng past identity niya na magpapagulo pa sa buhay ng kanyang lalaki. Marahil hindi niya naunawaan ang kapangyarihan ng fire worship sect nang dumating siya sa upper province mahigit 2 taon na ang nakararaan. Bagamat wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, natuto siya kay Zier na laging nasa tabi ng kanyang nakatatandang kapatid na babae tungkol sa mga bagay sa upper province. Batay doon, alam niya na ang fire worship sect ay isa sa 3 pinakadakilang puwersa sa upper province. Sa Dow Marshall Saint Land, ang fire worship sect ay isang napakalaking puwersa na dapat isaalang-alang. Kung talagang gusto ng fire worship sect na patayin ang kanyang lalaki, hindi siya makakaligtas. Kung bakit kita ibinalik, ito ay dahil din sa pag-aalala ko na baka matagpuan ka ng iba. Noong una, plano kong dalhin ka sa ibang lugar para magtago. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, pakiramdam ko ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar upang magtago. Dahil dito, dinala kita pabalik sa fire worship sect, ang kapatid ni Kelly ay patuloy na nagsabi sa iyo. Kahit na hindi pa ako nasusuklam sa sitwasyon mo, kahit kailan ay hindi pa ako nasusuklam sa sitwasyong ito. Malicious thoughts about his and your child. Kung anak lang niya, hindi ko na siya hahayaang mabubuhay Vilma kung ihahayag ka sa publiko. Sa sandaling natapos na ng kapatid ni Kelly ang kanyang pangungusap, bumaantong hininga siya. Bilang alagad ng fire worship sect, siya ang pinakamalinaw sa paraan ng paghawak ng mga bagay ng fire worship sect. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Kelly. Sa huli, ang mga kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Pasensya na, ate. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya. Siya ang nagkamali sa pagkakaintindi sa sarili niyang kapatid. Mula sa simula hanggang sa huli, gusto lang ng kanyang kapatid na babae ang pinakamahusay para sa kanya. 1734. Ikaw ang kapatid ko, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin, umiling ang nakatatandang kapatid na babae ni Kelly bago sinabi, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Kung pipilitin mo pa ring umalis sa fire worship sect at sa upper province upang hanapin ang iyong lalaki sa lower province, personal kong sasamahan ka at ang iyong anak na babae upang muling magsama. Hindi na ako pupunta. Umiling si Kelly. Bagamat namiss niya ng husto ang kanyang young master at umaasa na ang kanyang anak na babae ay makakasamang muli sa kanyang ama, sa sandaling naisip niya kung paano niya may lalagay sa panganib ang kanyang young master kung siya at ang kanyang anak na babae ay bumalik, agad niyang ibinasura ang ideya. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makitang may mangyari sa kanyang young master. Sa kanyang palagay, mas mahalaga pa ang buhay ng kanyang young master kaysa sa kanyang sariling buhay.
Siya ang taong handang isuko niya ang kanyang buhay. Sa sandaling nakahinga ng maluwag ang kapatid ni Kelly matapos marinig ang mga salita ni Kelly, isang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa langit. Brianna, how dare you? Ang kapatid ni Kelly, si Brianna, ay agad na natakot nang marinig niya ang boses na ito. Malalaman niya kung kaninong boses iyon sa pamamagitan lamang ng pakikinig dito. Ito ay walang iba kundi si Kizon, isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall of Fire Worship Sect. Nakita ni Brianna ang apat na figure na umaaligid sa kalangitan ng tumangala siya. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Siya ay may ordinaryong hitsura, ngunit ang kanyang mga mata ay tila matalas na mata ng isang agila, lalo na ngayon na siya ay nakatingin sa kanya. Nagpadala agad ito ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Kizon, isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall of Fire Worship Sect. 3 tao ang nakatayo sa likod ni Kizon. 2 sa kanila ay mga binata na may aloof expression. Hindi mahirap para kay Brianna na hulaan na malamang na mga disipulo sila mula sa Enforcement Hall. Gayunpaman, naging seryoso kaagad ang kanyang ekspresyon nang siya ang huling taong nakatayo sa likod ni Kizon. Ang huling tao ay isang sexy at magandang dalaga. Natural sa kagandahan, ang babaeng ito ay hindi kasing ganda ni Brianna. Sa sandaling ito, makikita sa mga mata ng babaeng iyon ang mga pahiwatig ng kasiyahan na nagmula sa kasawian ni Brianna. Kasabay nito, sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission na nanunuya. Brianna, binabati kita sa paghahanap mo sa iyong kapatid na matagal nang nawala. Gayunpaman, natatakot ako na kahit na ang iyong guro, ang tagapangalaga na si Heath, ay hindi maaaring makialam at tulungan kang alisin ang kasalanan ng pagtatago sa Saint Girl na lumabag sa mga alituntunin ng sekta, tama ba? Oh, halos nakalimutan ko, ang iyong mabuting kapatid na babae lamang ang lumabag sa kanyang mga patakaran, ngunit ang iyong mabuting kapatid na babae ang lumabag sa kanya, nagsilang din ng isang bata. Sa pagtatapos ng voice transmission, napuno ng kayabangan ang tono ng babae. Hindi sigurado si Brianna kung paano nalaman ng babae tungkol sa bagay na ito, hindi niya maiwasang magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Brendan, ikaw ang pumunta at hinanap si Vice Hall Master Jiang. Puno ng galit ang tono niya. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpunta ko at hinanap si Vice Hall Master Jiang? Brianna, huwag mong sabihin sa tingin mo ay napakaliit ko para maghiganti sa ngalan ng pampublikong interes. Mayabang ang tono ng voice transmission ni Brendan. Bilang alagad ng Fire Worship Sect, obligado tayong lahat na sundin ang mga alituntunin ng sekta. Kung sa tingin mo ay naghihiganti ako dahil sa isang personal na paghihiganti, maaari kang magreklamo palagi kay Vice Hall Master Jiang at hilingin na dalhin ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling umalis ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, isang mapang-akit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Siya at si Brianna ay parehong namumukod, tanging mga alagad ng Fire Worship Sect, ngunit noon pa man ay mas mababa siya kay Brianna. Siya ay naninirahan sa anino ni Brianna. Ang bagay na ito ay nagparamdam sa kanya ng ayaw at galit. Noong nakaraan, napansin niya si Brianna na palihim na nagbabalik ng isang tao sa sekta. Pagkatapos ng 2 taon na masusing pagsisiyasat sa bagay na ito, sa wakas ay natuklasan niya kung sino ang taong iyon. Sa wakas ay nakahanap siya ng dahilan para hampasin si Brianna. Bago ito, hindi pa siya nanalo kahit minsan laban kay Brianna. Gayunpaman, sa wakas ay nanalo siya ngayon. Bagamat kasuklam-suklam at mababa ang paraan ng kanyang pagkapanalo, wala siyang pakialam dahil iniisip lang niya ang kahihinatnan. Whoosh! Isang bagzo ng malamig na hangin ang dumaan, na sinabayan ng tunog ng sipol ng hangin sa hangin. Si Kizon, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall ng Fire Worship Sect, ay bumaba at hindi nagtagal ay dumating sa harap ni Kelly. Ang kanyang pares ng matalas na mata ay kumikinang na nakakatakot habang nakatitig sa kanya ng mataman. Kamukha mo si Brianna. Walang duda na ikaw si Saint Girl Lina na nakidnap last time. Si Kelly ay hindi pamilyar sa pangalang Lina. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang orihinal na pangalan matapos sundin ang kanyang kapatid na babae dito. Tinawag siyang Lina, at isang salita lang ang naiiba sa pangalan ng kapatid niya. Hindi ako si Lina at hindi rin ako ang Saint Girl. Mula nang maalala ko, tinawag akong Kelly. Inihayag ni Kelly nang walang pag-aalinlangan na nakaharap sa layuning titig ni Kizon. Sa sandaling ito, natural, alam niyang may nagtatangkang saktan ang kanyang kapatid. Dahil dito, nagpa siyang magkunwaring kamangmangan. Sa katunayan, nagsasabi siya ng totoo. Mula nang maalala niya, tinawag siyang Kelly.
Mula sa kanyang pinakamaagang memorya, siya at ang kanyang ina ay nabuhay ng isang mahirap na buhay at umaasa sa isa't isa para mabuhay. Nakilala lamang niya ang kanyang young master pagkatapos mamatay ang kanyang ina, at binalak niyang ibenta ang sarili para mabigyan ng maayos na libing ang kanyang ina. Mula noon siya ay bumangon mula sa isang pheasant tungo sa isang phoenix na bubuhay sa isang buhay na hindi niya pinangarap noon. Sapat na siyang nasisiyahan dito. Firms. Sa tingin mo ba maitatanggi mo na ikaw ang aming fire worship sect saint girl dahil lang sa nagkunwaring ignorante ka? Ang aming fire worship sect saint girl ay ang kambal na kapatid ni Brianna. Ito ay isang bagay na alam ng lahat sa sekta. Wala itong silbi kahit hindi mo aminin. Batay sa iyong hitsura lamang, sapat na upang patunayan na ikaw ay ang saint worship na si Brianna at ang kapatid na babae ni Lina. Sa sandaling ito, si Rendan ay bumaba na rin mula sa langit habang tinitigan niya ng masama si Kelly. Isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakalungkot habang gumagala ka sa labas, kumilos ka ng walang respeto sa sarili. Hindi lang nawala ng virginity, nabuntis mo pa talaga ang anak sa labas ng hindi kilalang lalaki. Ang nakakaloka pa, ipinanganak mo talaga ang illegitimate na anak na iyon. Illegitimate child. Nang marinig ang mga salita ni Rendan, natural na galit si Kelly. Walang sino man ang maaaring manginsulto sa kanyang anak na babae. Ang pagsabog ni Kelly ay katulad ng sa isang tigre na nagpoprotekta sa kanyang mga anak ng tigre. Gayunpaman, paano siya magiging katapat ni Rendan sa kanyang kakaunting lakas? Itinaas lang ni Rendan ang isang kamay bago niya ito pinigilan kaagad. Sok. Dati, sinasabi ng lahat na ang likas na talento ng Saint Girl ay mas mataas kaysa kay Brianna. Kaya ikaw ang napili bilang Saint Girl ng fire worship sect namin. Hindi ako makapaniwala na ginawa ka ng outer world sa ganoong basura. Kahit sinong random na disipulo mula sa sekta ay 100 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Rendan. Sa sandaling ito, isang galit ngunit maislan ang tumunog bago siya kumilos ni Brianna. Agad niyang pinadala si Rendan na hindi nakahanda na lumipad pabalik sa isang galaw lamang. Brianna. Hindi inaasahan ni Rendan na kikilos si Brianna nang walang awa sa kanya. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon at galit na tumingin kay Brianna habang pinupunasan niya ang mga bakas ng dugo sa kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Ano? Ngayon ka lang natalo sa akin, gusto mo pang lumaban? Tinuya ni Brianna si Rendan na may ngiti. Bagamat si Rendan ay maituturing na malakas sa mga nakababatang henerasyon sa fire worship sect, hindi siya nararapat na banggitin kung ikukumpara kay Brianna. Naging berde ang mukha ni Rendan bago ito namutla nang marinig niya ang mga salita ni Brianna. Ilabas ang batang iyan, utos ni Kizon nang walang anumang babala. Ang mga alagad ng enforcement hall na sumunod kay Kizon dito ay agad na pumasok sa tirahan ni Brianna at naglahong parang dalawang kidlat. Vice Hall Master Junk, nag-iisang anak siya. Nang marinig iyon, si Brianna ay natakot. Gusto niyang gumawa ng hakbang para pigilan ang dalawang alagad ng enforcement hall ngunit hinarang siya ni Kizon. Brianna, nilabag mo ang mga alituntunin ng sekta para sa pagkukulong sa Saint Girl na lumabag din sa mga alituntunin ng sekta. Bilang pagsasaalang-alang sa katotohanan na ikaw ang huling disipulo ni Guardian Heath, hindi ko nagagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo ngayon. Gayunpaman, ang enforcement hall ay nais ng paliwanag mula kay Guardian Heath tungkol sa bagay na ito. Si Kizon ay patuloy na walang pakialam. Para naman sa Saint Girl at sa kanyang illegitimate na anak, dadalhin ko sila sa enforcement hall. Pagkatapos kong konsultahin at talakayin ito sa sect leader, haharapin natin ang usapin ayon sa mga alituntunin ng sekta. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, lumabas na rin ang dalawang alagad ng enforcement hall na pumasok sa tirahan ni Brianna. Ang isa sa kanila ay nakayakap sa isang bata. Basta. Bitawan mo ako. Ipapapatay kita kay tita kapag hindi mo ako binitawan. Napakalakas ng tita ko. Sigaw ng dalaga sa boses bata habang nagpupumiglas. Vilma. Bumalatay ang takot sa mukha ni Kelly. Gumawa siya ng hakbang upang iligtas ang kanyang anak ngunit agad na pinigilan ni Rendan. Sa sandaling ito, hindi nagalit si Rendan dahil sa kahihiyan. Sa halip ay may ngiti sa kanyang mukha. Saint Girl, oras na para sa iyo at sa iyong pinakamamahal na anak na babae na pumunta sa enforcement hall. Vice Hall Master Junk, wala ka bang kahit katiting na awa para sa batang ito? Ang mga mata ni Brianna ay puno ng luha habang nakatitig kay Kizon. Pati boses niya ay nanginginig ng magsalita. Bagamat siya ay napakahusay, malayo pa rin siya sa pagiging maihahambing sa Vice Hall Master ng Enforcement Hall.
Imposibleng agawin niya ang anak mula sa pagkakahawak nito. Tara na. Hindi pinansin ni Kizon si Brianna. Sa sandaling umalis ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, agad siyang bumangon sa hangin at nagtaas ng kamay. Isang hindi nakikitang puwersa ang nagsimulang pigilan at gabayan si Kelly habang sila ay lumipad palayo. Mahigpit na sumunod ang dalawang alagad ng enforcement hall sa likuran. Elder sister, mangyaring iligtas si Vilma. Wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa akin, ngunit walang maaaring mangyari kay Vilma. Siya ay 2 taong gulang pa lamang at hindi pa niya nakikita ang kanyang ama at ang kanyang mga lolo't lola. Malinaw na pumasok sa tainga ni Brianna ang halos desperado at nanginginig na boses ni Kelly. Whoosh! Nang marinig ang mga salita ni Kelly, agad na namula ang mga mata ni Brianna. Hindi na niya ito napigilan habang diretsyong nakatingin sa isa sa mga alagad ng enforcement hall. Sa partikular, ang may hawak kay Vilma. Gayunpaman, bago nagawang hawakan ni Brianna ang disipulo ng enforcement hall, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang dumaan sa kalangitan at tumama sa kanya na nagpalipad sa kanya. Isang napakalamig na boses ang narinig sa sumunod na sandali. Brianna, kung patuloy mong hahadlangan ang enforcement hall sa pagsasagawa ng tungkulin nito, hindi kami magpapakita sa iyo ng anumang awa kahit na ikaw ang huling alagad ni Guardian Heath. Sinulyapan ni Kizon si Brianna na malamig na pinalipad bago niya dinala ang 2 disipulo ng enforcement hall, si Kelly, at ang kanyang anak na babae. Tumingin si Rendon kay Brianna at ngumisi. Brianna, bakit hindi mo muna alagaan ang iyong sarili bago mag-ingat sa iba? Medyo malaki ang kasalanan mo sa pagkakataong ito, alam mo ba? 1735. Kadalasan aalis agad si Rendon kung sinabi niya ang mga ganoong salita. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis ngayon. Tumingin siya kay Brianna at natutuwa sa kanyang kasawian. Sa kasalukuyan, si Brianna ay nasugatan ni Kizon, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, kaya limitado ang kanyang lakas. Dahil dito, hindi natakot si Rendon. Elder sister. Si Zier, ang naka-purple na binibini, ay may nag-aalala at walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha habang karga-karga niya si Brianna. Nag-aalala siya para sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Kelly, at Vilma, at nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan dahil siya ay napakahina para gawin ang anumang bagay. Rendon, tatandaan ko ang nangyari ngayon. Huwag na huwag kang mahuhulog sa mga kamay ko sa hinaharap. Kung hindi, hilingin mo na lang na patay ka na. Ngumuso si Brianna habang malamig na nakatingin kay Rendon. Sa una, tiwala siya na ang pinakadelikadong lugar ang siya ring pinakaligtas na lugar na pagtataguan. Hindi sumagi sa isip niya na gugugol si Rendon ng 2 taon para lang imbestigahan ang sitwasyon bago iulat ito sa enforcement hall dahil sa awayan sa pagitan nila. Hindi niya alam na ganoon na lamang ang pagkamuhi sa kanya ni Rendon. Mahigit 2 taon na. Kung hindi dahil malalim ang pagkakaputan, sino ang magkakaroon ng panahon at pasensya na magplano laban sa ibang tao? Kung alam niyang ganoon si Rendon, hindi na niya ibabalik ang kapatid niya sa fire worship sect. Sa sandaling naisip ito ni Brianna, nakaramdam siya ng pagkakasala. Pakiramdam niya ay responsable siya sa paglalagay ng kanyang kapatid sa ganitong sitwasyon. Nang marinig ni Rendon ang mga salita ni Brianna, napabalikwas siya ng tawa at nagpatuloy sa panunuya. Brianna, hindi mo man lang mailigtas ang sarili mong asno ngayon, at gayon pa man sa tingin mo magagawa mong maghiganti sa akin. Napakawalang muwang. Hihintayin ko na lang na dumating ang araw na iyon. Si Rendon ay tumitawa pa rin habang siya ay umalis pagkatapos niyang magsalita. Elder sister, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mamamatay sina Sister Kelly at Vilma. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Zier. Hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito. Kung alam kong galit na galit si Rendon sa akin, matagal ko na siyang pinatay. Ngayong umabot na sa ganito ang mga bagay, isa-isa na lang nating hakbang. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Kelly. Isa lang naman ang biological sister ko. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Brianna. Panahon na para bumalik ako sa angkan at sabihin kay nanay at sa iba pa ang tungkol kay Kelly. Pagkatapos nito, hahanapin ko si Master. Sana'y magawa niyang makiusap at mailigtas ang buhay ni Kelly at Vilma. Umalis siya sa fire worship sect at bumalik sa sarili niyang angkan sa sandaling nakapagdesisyon siya. Ang kanyang angkan ay ang Gan clan sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Bagamat isa lamang itong second-rate clan, ang makapangyarihang mga first-rate na sekta na iyon ay hindi nang ahas na maghanap ng gulo sa kanila dahil sa masalimuot na relasyon nila sa fire worship sect. Si Brianna ay biological na apo ng kasalukuyang clan leader ng Gan clan, at isa rin siyang lineal disipulo ng Gan clan.
Si Kelly ay kambal na kapatid ni Brianna, natural, isa rin siyang lineal na disipulo ng Gun Clan. Natural, hindi alam ni Alvin ang kapahamakan na sinapit ni Kelly at sa kanilang anak na babae, at nasa bingit na sila ng kamatayan. Bagamat hindi niya alam ang mga ganoong bagay, hindi niya maipaliwanag pa rin ang pagkabalisa. Nakasubsob siya sa pagbabasa ng mga libro sa silid-aklatan ng main mansion nang madamay siya sa takot. Naging sanhi ito upang hindi niya mapanatili ang kanyang kalmado. Anong nangyayari? May nangyari ba? Bumungad kay Alvin ang takot nang maisip niya ito. Naniniwala siya na hindi ito isang ordinaryong pangyayari kung ito ay may kakayahang pukawin ang ganoong pakiramdam ng takot sa kanya. Bukod dito, dapat ay isang taong malapit sa kanya. Si Kelly ba o si Irish? Dahil sa alam niyang si Megan ay nasa tabi ng kanyang mga magulang, hindi niya ito pinansin. Ang una niyang naisip ay agad na napunta sa kanyang kasintahang si Kelly at Irish. Huminga ng malalim si Alvin at sa sobrang kahirapan, pinigilan niya ang gulat sa kanyang puso. Matapos mawala ang gulat, hindi na ito muling nagpakita. Gayunpaman, nawala ng mood si Alvin na magbasa ng mga libro. Kasabay ng katotohanang halos lahat ng gusto niya malaman ay natutunan na niya at wala nang masyadong oras para manatili siya sa main mansion, nagpasya siyang umalis. Pagkalabas niya ng library, nag-register ulit siya bago siya umalis. Nang tulungan ng alagad na nagbabantay si Alvin na magparehistro, napansin niyang mapatla ang mukha ni Alvin. Dahil sa tingin niya ay desenteng tao si Alvin, casual niyang tinanong sa paraang madaldal, "Junior brother Alvin, medyo namumutla ka. May nangyari ba sa iyo?" "Wala lang. Salamat sa pag-aalala mo, kuya." Umiling si Alvin. Matapos niyang pilitin ang ngiti sa labi, nagpaalam na siya at umalis. Ang ilang mga disipulong nagbabantay ay tumingin sa nawawalang silwete ni Alvin hanggang sa tuluyan na itong maglaho bago sila nagkamalay. Sabay-sabay silang nagbulungan. "Hoy, sa tingin mo ba may pumulot kay Junior brother? Kung hindi, bakit parang mapatlas siya?" Ang isa sa mga alagad na nagbabantay ay hindi maiwasang mag-isip-isip. "Posible naman." Tumango naman ang isa pang alagad na nagbabantay. "Firms. Talagang iniisip ko kung sinong bulag ang talagang maglalakas loob na pumili kay Junior brother Alvin. Marahil hindi siya masyadong malakas ngayon, ngunit ilang taon na siya ngayon. Kung sapat na ang panahon, sino sa mga disipulo sa ating Mystical Sky Mansion ang maihahambing sa kanya? Tama. Kahit sino pa ang taong iyon, tiyak na malalagay siya sa gulo sa hinaharap dahil sa pagpili kay Junior brother Alvin. Napakabait ni Junior brother Alvin, pero may naghahanap pa rin ng gulo sa kanya. Sigurado akong ang kabilang partido ang unang nagsimula. Hindi ba obvious? Si Alvin, natural, ay walang kamalay-malay na ang kanyang maputlang mukha ay naging dahilan upang isipin ng ilang mga disipulong nakabantay sa main mansion ang napakaraming senaryo. Pagkatapos umalis sa main mansion, bumalik si Alvin sa Heaven Palace at sa kanyang sariling tirahan. Mayroon pang higit sa isang buwan bago magbukas ang St. Marshall Secret Zone. Ang kompetisyon para matukoy ang kwalifikasyon ng isang tao para makapasok sa St. Marshall Secret Zone sa kabilang banda ay gaganapin 10 araw bago magbukas ang St. Marshall Secret Zone, naisip ni Alvin sa kanyang sarili sa kanyang paglalakbay pabalik habang sinusubukan niyang baguhin ang direksyon ng kanyang iniisip. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang puso. Natural, kahit anong pag-aalala ang naramdaman niya, wala siyang magawa dahil wala naman siyang magagawa. Sana nagkataon lang ito, at walang masamang mangyari sa kanilang dalawa. Si Alvin lamang ang nakapagpapatibay sa sarili. Bumalik ka na rin sa wakas. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang sariling tirahan, agad siyang nakarinig ng Maislan na sigaw. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, agad niyang nakita ang isang maselang piggeria na nakatayo sa kanyang patio. Ang may-ari na maselang piggeria ay walang iba kundi si Felina. Bumaba si Alvin mula sa langit at mariing lumapag sa harap niya bago nakakunot ang noo na nagtanong, "Hinahanap mo ako? Saan ka nagpunta sa loob ng 20 araw?" Hindi sumagot si Felina sa tanong ni Alvin. Sa halip, hinayla niya ang isang mahabang mukha at nagtanong bilang ganti, "Alam mo bang higit sa 20 araw kitang hinahanap? Ang 20 araw na ito ay nakagambala sa pag-unlad ng aking paglilinang. Higit 20 araw mo na akong hinahanap." Lumalim ang pagsimangot ni Alvin. "May purpose ba na hanapin mo ako?" "Syempre naman." Tumango si Felina. "Bakit naman kita hahanapin ng walang layunin? Sabihin mo sa akin paano mo ako makakabawi sa pagpigil sa aking pag-unlad ng paglilinang sa loob ng mahigit 20 araw. Pinagtagal ko ang iyong pag-unlad ng paglilinang.
Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba. Great young Miss Wang, ikaw ang hindi nag-cultivate ng buong puso at gayon pa man gusto mo pa rin akong sisihin. At nahihirapan akong paniwalaan na ititigil mo ang iyong cultivation para sa akin. Ang iyong katanyagan sa paglilinang sa kaguluhan ay hindi lamang kumalat sa Tyrannic Sabermancy District pati na rin sa distrito ng Mystical. Hindi inaasahan ni Felina na malalaman ni Alvin ang tungkol sa kanya. Saglit siyang natigilan ngunit nagsimula siyang kumilos ng walang kahihiyan nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Wala akong pakialam. Kailangan mo pa ring bumawi sa akin kahit anong mangyari. Kung hindi ako, istorbohin kita araw-araw para hindi makapagtanim. Ito na naman. Hindi nakaimik si Alvin. At the same time, naging seryoso ang ekspresyon niya. Great young Miss Wang, sa tingin mo ba nakakatuwang maglaro ng ganito? Nagbibiro lang ako kaya bakit ang seryoso mo? Nang makita ni Felina ang seryosong ekspresyon ni Alvin na para bang nagsisimula na itong magalit, inilabas niya ang kanyang dila bago idinagdag, sige, sige. Petty. Natahimik si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos niyang marinig ang kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting bumalik sa normal habang nagtanong, pakisabi sa akin kung bakit mo ako hinahanap. Marahil ay dahil natakot siya sa pagiging solemne ni Alvin sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpatalo at diretsyong sumagot, St. Marshall Secret Zone. St. Marshall Secret Zone. Hindi ba isang buwan lang ang pagbubukas ng St. Marshall Secret Zone? Bakit mo ako pinuntahan sa bagay na ito? Nataranta si Alvin. Natural, alam kong magbubukas lang ang St. Marshall Secret Zone sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, hinahanap kita tungkol sa ibang bagay kahit na may kinalaman din ito sa St. Marshall Secret Zone, sagot ni Felina. Pakisabi kung ano ang nasa isip mo, walang pakialam na sabi ni Alvin. Tumingin si Felina kay Alvin at nagtanong, bago iyon, gusto kitang tanungin. Magkano ang alam mo tungkol sa St. Marshall Secret Zone? Narinig ko lang na maraming magagandang bagay sa loob at kung magagawa nating manatili ng mas matagal sa loob makikinabang dito ang ating mga kultibasyon. Wala akong masyadong alam bukod doon, sagot ni Alvin. Alam mo ba kung bakit isang quasi-third rate na puwersa lamang ang nagtataglay ng St. Marshall Secret Zone sa lower province ng Dao Marshall Saint Land? Tanong muli ni Felina. Hindi. Walang pag-aalinlangan na umiling si Alvin. Narinig lamang niya mula sa ibang mga tao na ang St. Marshall Secret Zones ay isang bagay na parang mga third-rate na puwersa lamang na taglay sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Tungkol naman sa iba pang impormasyon, hindi niya ito alam. Isipin mo ito. Ano ang mayroon ng isang quasi-third-rate na puwersa ngunit wala ang iba pang puwersa sa Dao Marshall Saint Land? Tanong ni Felina. Anong ibang puwersa ang wala? Sumimangot si Alvin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nabawasan ang kanyang pagsimangot. Kung hindi natin isasaalang-alang ang mga powerhouse at isasaalang-alang lamang ang mga bagay, alam ko lang na iba ang mga reserve ang mayroon ang mga quasi-third rate na puwersa. Ang mga quasi-third rate na reserve ang Saint Stones ay pagmamayari lamang ng quasi-third rate na puwersa. Huwag mong sabihin sa akin na ang pagbuo ng St. Marshall Secret Zone ay talagang nauugnay sa quasi-third rate na reserve ang Saint Stones. Nang matapos siyang magsalita, tumingin siya kay Felina. Eksakto. Tumango si Felina. Ang St. Marshall Secret Zones na quasi-third rate forces control ay itinayo sa quasi-third rate na Saint Stones Reserves. At ang St. Marshall Secret Zones ay umiral ng mahabang panahon. Ito ay isang bagay na natagpuan ng mga powerhouses mula sa quasi-third rate forces matagal na ang nakalipas at ito ay ipinasa sa henerasyon sa henerasyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.